Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2281 lumalakas ang undercurrent. Si Feye ay hindi nang ahas na gamitin ang kanyang cultivation para lumaban, alam niya na kapag siya ay lumaban, maaari siyang mapatay kaagad. Senyor, gusto mo bang pagsilbihan ka ng batang babae? Agad na nagpakita si Feye ng isang kaakit-akit na ngiti. Bagamat isa rin siyang Sacred Heart, hinding-hindi siya hihingi ng anumang dignidad sa harap ng malalakas. Orihinal na mula sa isang babaeng alipin, anong uri ng kahihiyan ang hindi natitiis? Nang ibuka ni Feye ang kanyang mapupulang labi at gustong lumapit, itinaas ni Yinghi ang kanyang binti at tinapakan iyon. Bitik. Natapakan lang ang magandang ulo ni Feye sa mainit na bato. Bulalas ni Feye, nagsusuka ng dugo, pakiramdam niya ay madudurog na ang kanyang ulo. Kung hindi dahil sa kanyang cultivation sa Holy Land, kahit isang cultivator ng Duotian ay makakakuha ng headshot gamit ang isang paa. Sa gulat, tiniis ni Feye ang matinding sakit sa kanyang ulo at nagmakaawa, Senyor. Senyor, iligtas mo ang iyong buhay. Tumayo si Yinghi, tinapakan ang ulo ng babae, at sinabing, sa tingin mo, kung linangin mo ang iyong Sacred Heart, makikita ito ng matandang ito. Isang matandang babae na tulad mo. Doon. Hindi kakaunti ang mga babaeng magsasaka na naglingkod sa matanda, at hindi kakaunti ang mga taong nagle-inang ng banal na katawan. Isa ka lang Sacred Heart, at ang natitirang bahagi ng Huasheng ay gumaganap, paano ito magugustuhan ng matanda? Ang matanda. Gusto kitang tanungin, ang mabahong iyon kailan darating ang bata? Nagmamadaling sumagot si Feye, bukas. Bukas ng umaga. Ang Holy Cloud Conference ay gaganapin kaagad. Nag-post si Asgard ng post, at lahat ng mga santo na nakatanggap ng imbitasyon ay dapat napapunta na. Siguradong naroon si Sword God. Kung hindi, hindi siya makakamit sa mapalad na lupain. Mabuti iyan. Walang gaanong oras ang matanda para mag-aksaya dito. Kung siya, naantala ang negosyo sa sinaunang Mu Yuan, ang Panginoon ng lungsod ang may kasalanan, at kailangan ninyong mamatay. Oo, oo. Puno ng takot ang mga mata ni Feye, at hindi niya alam kung tama o mali na anyayahan ang masamang espiritong ito. Ang Dasheng Imperial City, ang malaking iskultura ng founding Emperor Ming Yuan, ay nakatayo sa plaza ng pangunahing kalsada sa lungsod at hinahangaan ng mga tao. Bagamat walang ipinadalang sundalo para bantayan ito, walang nang ahas na gumawa ng anumang kalapastanganan sa paligid ng eskultura. Kinagabihan, isang malaking itim na pakete ang biglang nahulog sa harap ng eskultura. Mabilis na lumayo ang taong naghulog ng pakete, hindi pinansin ang mga sigaw ng ilang dumadaan. Ano ang ginagawa ng taong ito? Maglakas loob na magtapon ng basura sa harap ng rebulto ni Emperor Ming Yuan. Agad namang nagkumpulan ang ilang dumaraan at binuksan ang itim na pakete. Nang maipakita sa harap ng lahat ang laman sa loob, agad itong nagdulot ng mga tandang. Parami ng parami ang mga tao sa plaza na nagtatakbuhan. Ito, ano ito? Kamahalan. Kamahalan. Mukhang dummy. Machine ba ito? Sa isang iglap, iba't ibang balita tulad ng Emperor Mingde at Emperor Mingju ay patay na, the Imperial Mausoleum Retreat ay isang pabalat lamang, the royal family has changed dramatically, at iba pang balita ay mabilis na kumalat sa internet. Sa kalagitnaan ng gabi, maliwanag ang ilaw sa palasyo. Ang punong elder ng pamilyang Su, si Su Zon, ang prinsipe ng Baohua, ay agad na nagpatawag ng pulong ng mga matatanda ng pamilyang Su sa palasyo. Dahil ang pamilyang Su ay isang maharlikang pamilya, karamihan sa mga matatanda ng presbytery ay mga prinsipe din, mga hari ng county, at mga prinsesa. Sa palasyo, ang kapaligiran ay solemna, at ang mga ekspresyon ng mga matatanda ay lubhang pangit, at ang kanilang mga mata ay puno ng galit. Sa gilid, ang empress na si Luo Feiyan, ang ikatlong prinsipe na si Su Yi, at ilang mga asawa ni Emperor Mingju ay nandoon lahat. Ang mukha ni Luo Feiyan ay mapatla, ang kanyang mga mata ay namumula na dahil sa pagiyak, at hindi niya magawang bitawan. Ang hari ng Qi, si Su Qie, ay nakaupo sa ibaba na may komplikadong hitsura sa kanyang mukha. Lahat ba? Nandito. Sa itaas, nagtanong ang dakilang elder Su Zon. Isang babaeng elder sa gilid ang nagsabi, Brother Huang, bukod pa sa 13 elder tulad ni na Prince Fengwei, Prince Liloo, Princess Hanyu, at iba pa. At ang iba pang 35 elder sa clan, lahat sila ay dumating na. Sapat na ang mga taong ito, tumatakbo ang oras, walang paghihintay. Bumangon si Susan, sinulyapan ito na parang sulo, at malakas na sinabi, lahat, dapat alam ng lahat ang tungkol sa bagay na ito. Kung mayroon walang aksidente, ang kamahalan at ang kataas-taasang emperador ay pumanaw na. Sa Imperial Mausoleum, na-explore na natin ito, at wala talagang dalawa. Ang bakas ng emperador. Inamin ni Tu Yu na siya ay nagpabi sa kanyang tungkulin at itinago ito ng hindi nag-uulat. Pinaalis na siya ng maharlikang pamilya, ngunit dahil sa proteksyon ng pamilyang Tu, pansamantala siyang isinailalim sa house arrest sa kanyang mansyon. Ang pagkawala ng dalawang emperador ay isang kahihiyan para sa aming maharlikang pamilya sa Su pamilya.
Ang imperial na pagsusuri ng emperador ay nalalapit na, ang ating pamilyang Su ay hindi dapat magpatawa sa mundo dito. Sa pagkakataong ito ang imperial na pagsusuri ng emperador ay hindi lamang gaganapin gaya ng dati, kundi pati na rin ang isang malaki. Espesyal. Kailangan nating sabihin sa buong mundo, ang malaking ekspedisyon. Ang apelyido ay Su. Sigaw ni Suzan, at isa-isang pumalakpak ang mga elder sa audience, nagpalakpakan ng malakas. Tama. Ngayong kilala na ang mundo, dapat nating gamitin ang ating lakas para ikulong sila. Ang pumatay sa dalawang emperador ay malamang na ang Sword God ng Divine Sword Sect. Emperador, hindi imposible. Hindi ba't si Yefan ng mansyon ni Zhenbei Hao na isa ring sospek? Napakahina ng batang iyon, paano siya magiging kalaban ng Supreme Emperor? Ngunit, maaaring posible rin si Shenlang, hanapin siya ng matandang ninuno, gawin ito ng palihim. Ang puso ni Shenlang para sa pagpapanumbalik ay walang kamatayan, ganap na posible na gawin ang ganoong bagay. Ngunit kung wala ang Heavenly Star Order, hindi magtatagumpay ang Shenlang clan. Sa pagkakataong ito, ang maharlikang pagsubok ng banal na emperador ay isang magandang pagkakataon para sugpuin natin ang pagmamataas ng lahat ng partido. Narinig ang talakayan sa mga matatanda, itinaas ni Suzan ang kanyang kamay bilang senyales ng katahimikan. Ang pangunahing prioridad ay dalawang bagay, una, kailangan nating pumili ng pansamantalang tagapagmana ng trono sa lalong madaling panahon. Kahit na ang aming pamilyang Su ay hindi kapos sa mga master, ang taong ito ay dapat na parehong sibil at militar, at subukang maging sa Orthodox Royal Line, kung hindi, mahirap kumbansihin ang publiko, at maaari itong maging sanhi ng pag-aaway ng parehong pamilya. Pangalawa, seryoso ang sitwasyon sa pagkakataong ito. Ang 5 pangunahing pamilya, ang 4 na angkan, at iba't ibang puwersa ay magtitipon para sa imperial na pagsusuri ng banal na emperador. Ang emperador ay nagbago lamang ng mga tao, at ang kamahalan ng maharlikang pamilya ay labis na napukaw, mahirap magarantya na mayroong ilang mga tao na gustong samantalahin ang pagkakataong agawin ang trono. Sa makatuwid, iminungkahi ng matanda na maglunsad ng masusing pagsisikap ni Ming na makaakit ng isang mahusay na pormasayon, upang ipatawag ang mga ninuno ng sagradong kaharian na nakakalat sa pamilya Su. Upang maprotektahan ang pamilyang Su sa mundo, ang mga ninuno ay dapat na namamahala, upang ang lahat ay ligtas. Kaagad, sumang-ayon ang mga matatanda. Sumasang-ayon ako, hindi ko magagarantiya na ipinatawag na ng pamilyang Shenlang ang mga ninuno, naghihintay na tayo ay mahuli sa pagkakataong ito. Elder, kapag tinawag na natin ang mga ninuno ng banal na kaharian para bumalik, malamang na mataranta ang ibang mga pamilya at tatawagan ang mga ninuno para bumalik. Sa oras na iyon, maaaring may daan-daang mga ninuno mula sa banal na lupain, na darating sa imperial na lungsod. Kung ang isa ay hindi maingat, ang banal na kaharian ay magagalit, at ang imperial na lungsod ay mawawasak ng abo. Hindi ito biro. Kailangan mo ba talagang gawin ang antas ng imperial na pagsusuri sa oras na ito? May mga matatanda rin na nag-aalala. Mataimtim na sinabi ni Suzan, ang aming kalaban, tahimik, pinatay ang Emperor Taishang. Maaaring pinatay pa nito ang dalawang ninuno, sina Jin Heng at Yu Ran, na nagbabantay sa imperial na libingan. Ano sa palagay mo? Matapos marinig ito, maraming matatanda ang biglang namutla. Kung iisipin, nawalan ng 3 banal na lugar ang pamilya Su. Hindi nakatulong, tahimik na tumango ang lahat, at lahat sila ay sumang-ayon sa panukalang imbitahan ang mga ninuno pabalik. Tumango si Suzan, okay, gawin muna natin ang unang bagay. Ngayon, kailangan nating magtatag ng isang tao na hahalili sa trono. Kabanata 2282, hindi siya patay. 2282. Tiningnan ni Suzan ang posisyon ni Luo Feiyan at sinabing, Empress, orihinal na ayon sa orthodoxy ng royal family, ang prinsipe Suyon ay dapat na humalili sa trono. Ngunit ngayon, ang prinsipe ay mas mapalad at hindi gaanong maswerte, at ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi isang bagay na makokontrol ng isang baguhang prinsipe. Bumangon si Luo Feiyan at sinabi sa mahinahon at tunay na tono, Elder, hindi mo kailangang masyadong pakialaman ang damdamin ni Bengang. Bagamat miyembro ng pamilya Luo si Bengang, bilang reyna ng Dasheng, dapat niyang pagtuunan ng pansin ang maharlikang pamilya ng Dasheng. Ito ay minsan, anuman ang hatol ng mga matatanda, ang palasyong ito at ang pamilya Luo ay magbibigay ng kanilang buong suporta at walang mga reklamo. Okay, siya ngang apo sa tuhod ni Luo Jufeng. Pinuri ni Suzan, ang pamilya Luo at ang maharlikang pamilya ay ang pinakamahusay sa kasaysayan. Pagkakaibigan. Ang maharlikang pamilya at ang pamilyang Luo ay uunlad ng magkasama, at mawawala ang lahat. Reyna, sa pagkakataong ito, kailangan pa rin namin kayo at ang mga elder ng pamilya Luo na makipag-ugnayan. Hanggat maaari mong matagumpay na malimpasan ang panganib na ito, ikaw ang aming malaking ekspedisyon. Ang Empress Dowager. Hinding-hindi ka tatrituhan ng aming maharlikang pamilya ng masama. Ang mga mata ni Luo Feiyan ay nagpakita ng isang pahiwatig ng lamig, at sinabi, Elder, ang palasyong ito ay hindi humihingi ng anumang kaluwalhatian at kayamanan, at hindi rin ito gusto ang posisyon ng Empress Dowager ng labis.
Inaasahan ko lang na, ang magagawang malaman kung sino ang pumatay sa kanyang kamahalan at sa Crown Prince. Paghihiganti sa duguan. Dagat ng paghihiganti, ang palasyong ito ay makakadama ng kagaanan. Inaaliw ko rin ang kanyang kamahalan at ang espiritu ng emperador sa langit. Ito ay natural, kung hindi natin ipaghihiganti ang paghihiganting ito, bakit magkakaroon ng anumang mukha ang ating maharlikang pamilya? Mangibabaw sa mundo. Sumang-ayon si Susan. Ang isa pang elder ay tumayo at nagsabi, ang reyna ay magalang, na isang pagpapala para sa maharlikang pamilya. Ang matandang lalaki. Iniisip na ang pinakaangkop na taong magmamana ng trono ay si Haring Chi Su-chi. Sa mga tuntunin ng mga kwalifikasyon, dugo, at paglilinang, si Haring Chi ay dapat ang pinakaangkop na tagapagmana ng trono. Umupo si Su-chi sa upuan at agad na nagpakita ng flattered na ekspresyon. Marami pang matatanda ang tumango. Hindi sa tingin ko. Isang babaeng elder ang muling bumangon at nagsabi, bagaman wala na ang prinsipe ng korona, naroon pa rin ang pinakamatandang prinsipe, si Sumo. Bagamat ang ina ni Sumo ay nagmula sa isang hamak na background, siya ang panganay na anak ng maharlikang pamilya. Ye Wangtu, Marquis ng Zhenbei, na nagbabantay sa Beiming City, natatakot ako na matagal na siyang nagreklamo tungkol sa maharlikang pamilya. Ito mismo ang relasyon sa pagitan ni Sumo at ng Shenlong clan. Kung magtagumpay si Sumo, maaaring mas madaling tanggapin ang Shenlong clan. Humph! Bakit dapat tanggapin ng pamilyang Shenlong ang pagkahalal ng emperador ng maharlikang pamilya ng pamilyang Su? Hindi ba ito nagpapakita na tayo ay natatakot sa pamilyang Shenlong? Hindi ako sang-ayon. Ako. Isipin. Sa pagpupulong, sunod-sunod, walang katapusang pagtatalo. Biglang tumayo si Haring Chi Su-chi at malakas na sinabi, mga elder. Pakikinig kay Xiao Wang. Ang palasyo ay tahimik, at ang mga matatanda ay tumingin kay Su-chi. Lumakad papunta sa gitna si Su-chi, sumaludo kay Susan, at sinabing, elders, si Xiao Wang ay ignorante sa kaalaman, nahihiya sa malaking responsibilidad ng emperador, at hindi gaanong karapat-dapat na banggitin kaysa sa kanyang nakatatandang kapatid. Inirerekomenda ng mga matatanda si Xiao Wang. Ang hari ay nambobola at hindi nang ahas na mag-isip ng anumang mali. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay pumili ng isang taong maaaring maglingkod sa publiko sa lalong madaling panahon at kumuha ng responsibilidad ng emperador. Ang maharlikang pamilya ay naghiwalay muna, at hayaan ang ibang mga pamilya at angkan na makita ang biro. Sunod-sunod na tumango ang mga matatanda sa bulwagan, sa pag-aakalang ito ay makatwiran. Su-chi, anong uri ng tao sa tingin mo ang makakapagkumbinsi sa publiko? Nakangiting tanong ni Susan. Sinabi ni Su-chi, naniniwala si Xiao Wang na 3 kondisyon ang dapat matugunan. Una, ang maharlikang pamilya ay orthodox. Pangalawa, ang cultivation base ay dapat na hindi bababa sa ang pinakamahusay sa mga kapantay. Pangatlo, dapat may sapat na talento. Sa madaling salita, ang maharlikang pamilya ay orthodox, at ang martial arts ay pinamamahalaan ng kultura. Well said. Hindi ba si King Chi ang nakakatugon sa mga kinakailangan ngayon? Sa loob ng maraming taon, si Haring Chi ay namumuno sa garrison at tumutulong sa pamahalaan. Bilang isa sa 10 hari, siya rin ang pinakamagaling sa kanyang mga kasamahan. King Chi, ayaw mo ng humble. Agad namang tumawa ang isang matanda. Nagmamadaling iwinagayway ni Su-chi ang kanyang kamay, hindi. Elder, hindi pa rin sapat ang lakas ni Xiao Wang. Mahirap maging isang malaking responsibilidad. Ang mga mata ni Su-chi ay nagpakita ng bakas ng pananabik at pananabik sa kanyang mga mata. Pagkatapos mag-isip sandali, malakas na sinabi ni Susan, okay. Kung ganoon, may pipiliin ang matanda. Lahat, bakit? Huwag kang sumama sa matanda para makipagkita. Nagkatinginan ang lahat ng may pagkalito. Elder, sino ba ang nangangailangan para makita ko siya lalo na? Hindi ba pwedeng dito na lang natin siya tawagan? Napabuntong hininga si Susan, nahiyang sabihin, ikinahihiya ng aming royal family ang taong ito. Tsaka kami lang ang nakakatanda. Guy, puntahan mo siya ng personal, baka pwede mo siyang makausap. Biglang nataranta ang mga ninuno, at may ilan ding mga ninuno na biglang may naisip. Elder, baka iyon ang sinabi mo. Luo Feiyan, King Chi at ang iba pa ay may kaina-hinalang ekspresyon sa kanilang mga mukha, at ang kanilang mga kilay ay nakakunot. Lumabas si Susan sa bulwagan, lahat, pumunta sa Tianwen Academy kasama ang matandang ito. Bagamat puno ito ng kalituhan, alam ng lahat na hindi magsasalita ng kalokohan si Susan, kaya sumunod silang lahat. Sa kalagitnaan ng gabi, ang mga elder ng royal family, ang mga guard na naka-duty sa Tianwen Academy, ay nanginginig sa takot, alam nilang may malaking mangyayari. Isang grupo ng matatanda ang pumasok sa silid-aklatan, at ang mga baha ay maliwanag na naiilawan. Sa bakanteng bulwagan, mayroon lamang isang binata na nakahiga sa mahabang mesa. Ipinatong niya ang ilang mga libro sa kanyang ulo, may hawak na isang volume ng mga libro, at may isang palayok ng mainit na tsaa sa tabi niya, pakiramdam na sisiyahan. Hindi nagulat o kinabahan ang binata nang may nakita siyang grupo ng mga royal elder na paparating, sumulyap lang kay Susan at sa iba pa.
Sarado, magbasa ng libro, bumalik ka bukas. Ang ilang matatanda ay agad na hindi nasiyahan, anak, tingnan mo ng mabuti. Ang lakas ng loob mong maging bastos kapag nakita mo akong naghihintay. Iniunat talaga ni Susan ang kanyang kamay para harangin, at nakangiting sinabi, okay lang, sasama ako. Sa pagtataka ng mga mata ng lahat, si Susan ay lumakad at nagbigay ng magalang na pagsaludo. His Royal Highness Su Wang, ang iyong ama, ang Emperor Taishang ay namatay, dapat mong malaman. Nang marinig ito, maraming tao sa audience na hindi alam ang biglang damilat sa kanilang mga mata dahil sa pagtataka. Ano? Siya si Su Wang. Siya, hindi siya patay. Si Luo Feiyan, Su Qi at iba pang mga junior ay medyo nalito at tinanong ang elder sa tabi niya kung ano ang nangyayari. Nang marinig ang paliwanag, parehong natigilan sina Su Qi at Luo Feiyan, at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Noong prinsipe pa pala si Su Huexen, minsang inapi si Das Heng ng mga barbaro. Sa desperasyon, lumagda siya ng ilang nakakahiyang mga kasunduan. Upang mapahiya si Das Heng, hiniling din ng barbarian na hari ang prinsipe na si Su Huexen na magpakasal sa isang babaeng barbaro at maging unang prinsipe na babae. Si Su Wang ay anak ni Su Huexen at ng babaeng barbarian, at ang biolohikal na nakatatandang kapatid ni Emperor Mingde. Gayunpaman, nakakahiya si Su Wang kay Su Huexen. Si Su Huexen ay nag-aatubili na aminin sa publiko na siya ay may anak na may dugong barbarian. Sa makatuwid, napakakaunting mga tao ang nakakaalam na umiiral si Su Wang. Kung hindi niya alam, talagang inosente si Su Wang, at pagkatapos ng lahat, siya ay sarili niyang laman at dugo, ang unang anak, natatakot ako na gusto ni Su Huexen na mawala ang anak na ito. Ang kahihiyang ito din ang dahilan kung bakit si Su Huexen, pagkatapos umakyat sa trono, ay sinubukan ang lahat ng paraan upang patayin ang nakaraang henerasyon ng mga barbarian na hari. Ang ina ni Su Wang, ang babaeng barbaro, ay namatay noong bata pa si Su Wang, sa hindi malamang dahilan. Si Su Wang ay itinago din ng maharlikang pamilya. Maraming tao ang nag-akala na siya ay patay na, ngunit walang nag-iisip na siya ay mananatili sa library ng Tianwen ng tahimik sa loob ng mga dekada. Kabanata 2283 Isang araw na malamig. 2283. Nagpatuloy si Su Wang sa pagbabasa ng libro, at mahinang nagsabi, paano kung alam mo? Ang Emperor Taishang ay lihim na pinatay, at ang kanyang kamahalan Mingde ay pinatay din. Bagaman, hindi pinakitunguhan ng Emperador Taishang ang kanyang kamahalan bago siya mamatay. Ngunit ang nangyari noon hindi mahirap intindihin kung bakit nag-aalala ang Emperador Taishang. Ang dugo ay mas malapot kaysa tubig, hindi ba nilayo ng kamahalan na ipaghiganti ang kanyang ama at lumabas upang tulungan ang maharlikang pamilya? Seryosong tanong ni Susan. Mukhang naguguluhan si Su Wang, elder, maling tao ba ang hinahanap mo? Isa akong kahihiyan sa maharlikang pamilya, kaya huwag mo itong kalimutan. Tsaka isa lang naman akong tumitingin sa library. Ang ilan sa mga mahahalagang pambansang gawain ng maharlikang pamilya ng pamilyang Su ay ang isang matalinong tao ay kayang pasanin ang pasanin, bakit kailangan mo pa akong hanapin? Kamahalan, bilang panganay na anak ng Supreme Emperor, mayroon kang isang orthodox na bloodline, at karapat-dapat ka. Sa paglipas ng mga taon, alam ng matandang ito na ang kanyang maharlikang kamahalan ay nakabasa ng libu-libong volume sa silid-aklatan, at bihasa sa paraan ng pamamahala sa bansa at estado. Sa mga tuntunin ng paglilinang, bagaman kaya ng matanda. Hindi nakita ang lalim ng kanyang kamahalan, minsang may ipinahayag ang Supreme Emperor sa matandang lalaki. Minsang sinabi ng Supreme Emperor, si Su Wang, ang anak na ito, ay may mataas na talento sa paglilinang, ang unang tao sa pamilyang Su sa loob ng 3,000 taon. Sa gayong papuri, hindi na kailangang pagdudahan ang lakas ng kanyang kamahalan. Nang marinig ito, ang grupo ng mga matatanda sa likod, sina Su Qi, Luo Feiyan, at iba pa, ay nagulat lahat. Alam nila na kahit na gusto ni Susan na gumamit muli ng diskarte, hindi niya bubuuan ang mga salita ni Su Huexen nang walang pinipili. Kaya lang hindi sila makapaniwala na ang isang, abandoned son, na may dugong barbarian ay talagang may napakataas na talento. Isang grupo ng mga eksperto mula sa pamilyang Su ang maingat na naramdaman ito, ngunit wala silang makitang espesyal tungkol kay Su Wang. Hindi banggitin ang aura ng isang master, nag-alinlangan pa sila kung nag-cultivate si Su Wang. Paft, hindi napigilan ni Su Wang na matawa, elder, huwag mo akong kulitin. Gusto ng matandang iyon na mamatay ako at hindi na magpakita sa kanyang mga mata. Bakit niya ako sinasadyang banggitin sa iyo? Malalim na sumimangot si Susan at bumantong hininga, His Royal Highness, how dare this old man na gamitin ang Emperor Taishang para linlangan ka? Noon, ang Emperor Taishang ay nagpunta sa Twilight Forest, at pagkatapos ng labanan sa Sword God, nang siya ay bumalik, alam niyang may malaking mangyayari sa mundo. Alam ni Emperor Taishang na bagamat kayang pamahalaan ni Emperor Ming ang bansa, hindi ito sapat para ayusin ang magulong mundo. Sa makatuwid, hiniling ng Emperador Taishang ang matanda na pumunta doon, at nagkaroon ng mahabang usapan sa lihim, at pinag-usapan kanyang maharlika. Malaking elder, ibig mong sabihin. Alam ng Emperor Taishang na darating ang ganoong araw. Hindi, para maging tumpak,
ang Emperor Taishang ay nagplano para sa isang tagulan. Ang layunin ng espada sa antas ng emperador ay nasa mundo, at ito ay isang kaaway ng maharlikang pamilya, kaya kailangan ko talagang mag-ingat laban dito. Bumantong hininga ang lahat ng matatanda. Humikab si Su Wang, natapos ka na bang magsalita? Maaari kang pumunta pagkatapos mong magsalita. Sarado ang library. Ano ang ginagawa mo sa gabi? Ito ay... Nagpatuloy si Suzon, sinabi ng Emperor Taishang sa matanda, kapag ang maharlikang pamilya ay nasa panganib, mayroon siyang 3 lakas at 2 kahinaan, at ang tanging makakapagpabago ng tubig ay ang kanyang kamahalan Suwang. Kamahalan. Kahit na ang Emperor Taishang ay may maraming pagkukulang sa iyo, siya ay bata pa at masigla, at siya ay napahiya ng labis na siya ay palaging nasa problema. Sa nakalipas na ilang dekada, tila hindi pinansin ng Emperor Taishang ang kanyang kamahalan, ngunit sa katunayan, tiyak na labis ang pag-aalala para sa kanyang kamahalan. Hey! Ngumisi si Su Wang, isang nagyayelong asul na halo ang lumabas sa kanyang mga mata. Biglang kumalat ang isang magulong kapangyarihan. Sa buong silid-aklatan, ginawa ng lahat. Lalaki, parang nanginginig ako. Tila nagyayelo ang mga buto, at lahat ay nagmamadaling lumaban. Ang mga matatandang ito ay hindi bababa sa antas ng paglilinang ng kalangitan, at ang Mingyuan Jishui, na nilinang ng pamilyang Su, ay may kakayahang lumaban sa lamig. Sa isang kisap mata, maaari silang magpanik, sapat na upang sila ay mapatulala. Si Luo Feiyan at ang iba pa na may pinakamahinang cultivation base ay na-freeze na hanggang sa punto kung saan naging purple ang kanilang mga labi. Ang kakaiba ay kahit na ang lahat ay nakaramdam ng sobrang lamig na nagyayelo, walang yelo o nyebe sa silid-aklatan. Isang araw malamig. Agad namang nagising ang isang matanda, ano ba ta? Namutla ang mukha ni Luo Feiyan at nanginginig na nagtanong, Elder. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ito ay ang tinatawag na freezing 3 feet is not a day's cold. At ang Mingyuan Jishui, ng aming pamilya Su, ang pinakamataas na kaharian, ito ang cold in a day. Kapag naabot na nito ang kaharian ng lamig sa isang araw, ganap na magbabago ang kapangyarihan ng tubig na nasa Mingyuan pa rin. Yung mga nilinang sa kaharian na ito, sa kasaysayan ng pamilyang Su, maliban kay Emperor Mingyuan, hindi na ito muling nagpakita. Luo Feiyan, King Qi at iba pa ay ganap na natigilan, hindi nila naramdaman ang lamig, sobrang nakakatakot. Ang mas lalong hindi nila kapanipaniwala ay hindi gaanong ginamit ni Suwang ang kanyang kultivasyon, ngunit nagpakawala lang ng kaunting hininga. Puno ng pananibik ang mga mata ni Suzon, tama nga ang Emperor Taishang. Kamahalan Suwang. Ang iyong talento, gaya ng inaasahan. Ang unang tao pagkatapos ni Emperor Mingyuan. So ano? Si Suwang ay palaging napakapayapa, na nagpapakita ng hindi mailarawang kamahalan. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung paano nilason hanggang mamatay ang aking ina ng huling koro ng prinsesa. Wala siyang pakialam sa nanay ko noon, ikinahihiya niya ang nanay ko, tinapakan at tinalikuran ng kusa na lang. Ngunit kung hindi siya pinakasalan ng aking ina, ilang tao sana ang namatay sa dakilang ekspedisyon, paano mo naisip ito? Ako. Inisip na lahat ng tao ay malamig ang pakikitungo sa akin noong mga araw na iyon, na sana ay hindi na ako magpakita sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ngayong patay na ang matandang lalaki at si Sugan, nakikiusap sila sa akin na labanan ang makapangyarihang kaaway at tulungan ang maharlikang pamilya. Salamat sa iyong mga lumang mukha, lahat kayo ay 10 at 100 taong gulang, at hindi ka namumula kapag nakatayo ka dito. Kayong pamilyang Su ay lahat malupit at malamig ang dugo, ayokong magkaroon ng anumang relasyon sa iyo. Matagal na ring nasa matataas na posisyon ang isang grupo ng matatanda. Likas na hindi matitiis ang kutsain ng ganito. Su Wang. Huwag umasa sa iyong mataas na antas ng paglilinang upang maging puno ng kalokohan at insultuhan ang aming pamilyang Su. Hindi masama. Ang pamilyang Su ay may naaawa sa iyong mag-ina, ngunit paano ito hindi matitiis gaya ng sinabi mo? Tumawa si Su Wang at itinuro ang kanyang kamay kay Luo Feiyan, wala na akong babanggitin pa. Noon, ang pang-apat na prinsipe, si Su Jiu, ay napakatalino at higit na nalampasan ang prinsipe So Yun. Ngunit paano nalason hanggang mamatay si Su Jiu ng Empress at ng kanyang tiyuhin, si Su Biiwang? Hindi mo talaga alam. Pagkarinig nito, ang mukha ni Luo Feiyan ay namutla, at siya ay sumigaw ng may pag-aalala, anong kalokohan? Hindi pa nagawa ng palasyong ito. Alam ng lahat na ang ika-4 na prinsipe ay namatay sa sakit. Ang mga matatanda ay may komplikadong mga ekspresyon, at marami sa kanila ang ibinaba ang kanilang mga ulo. Pumikit si Sugan sa pagpatay ng reyna sa kanyang anak upang mapagtagumpayan ang pamilya Luo. Kawawang Su Jiu. Noon, madalas akong pumupunta sa library para magbasa ng mga libro, at talagang hinahangaan ko ang batang iyon. Sayang, hindi niya sinabi na gusto niyang lumaban para sa trono, ngunit namatay siyang bata. How dare you say? Ang royal family na ito ay hindi cold-blooded at walang awa. Sabi ni Suwang kasama. Isang ngiti. Tahimik ang eksena, umiwas si Luo Feiyan sa kanyang mga mata at kinagat ang ibabang labi. Fair na, huwag mo akong pakialaman, ang pagbangon at pagbagsak ng pamilya ng hari ay walang kinalaman sa akin.
Pinigilan ni Suwang ang kanyang hininga, tumalikod at bumaba sa mesa, at tumalikod upang umalis. Biglang itinaas ng nakatatandang Suzon ang kanyang ulo, kumikislap ng husto ang kanyang mga mata. Kanyang maharlika. Huwag na nating banggitin ang usapin ng ika-4 na prinsipe noon. Gayunpaman, wala ba talagang nararamdaman ang kanyang kamahalan para sa Emperor Taishang at sa pamilyang Su? Malakas na sinabi ni Suzon. Hindi ba talaga alam ng iyong kamahalan na noong bata pa ang kanyang kamahalan, na lihim na nagturo sa iyo ng Mengyuan Stops Water, noong gabing iyon at inutusan kang magtanim? Nang maging matanda na ang kanyang kataas-taasan, halos paulit-ulit siyang patayin. Sinong nagprotekta sa buhay ng kanyang kamahalan? Ang kanyang kamahalan ay minsang nalasan at nakoma, na gumamit ng mahahalagang halamang gamot para ma-detoxify ang kanyang kamahalan. Nagkaroon ng sunog sa silid-aklatan sa loob ng 1 taon. Sa simula, ang kanyang kamahalan ay mananagot. Sino ang pumipigil sa bagay na ito? A. Serye ng mga tanong ang nagpatigil kay Suwang. Namumula ang mga mata ni Suzon, at lumuhad siya sa lupa na may kumakatok. His Royal Highness. Sa tingin mo, saang bibig na laman ng matanda ang mga bagay na ito? Nanginginig ang buong katawan ni Suwang. Kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao, tumalikod sa lahat, at walang sinabi. Pagkaraan ng mahabang panahon, itinaas ni Suwang ang kanyang ulo, ipinikit ang kanyang mga mata at bumantong hininga. Isang beses lang, pagkatapos ng pagsusuri ng Holy Emperor, ibabahagi ko sa iyo ang pamilyang Su. Wala na. A. Bakas ng ecstasy ang lumitaw sa mga mata ni Suzon, at mabilis siyang nanguna at lumuhod. Sumigaw, binabati kita sa kanyang kamahalan Suwang na bumalik sa palasyo. Lahat. Nagkatinginan ng ibang naruroon at sunod-sunod na lumuhod, Your Highness Suwang. Sina King Chi, Luo Feiyan at iba pa, ngunit kailangan nilang lumuhod, bawat isa ay may komplikadong ekspresyon. Kabanata 2284 na tadhana. Noong gabing iyon, opisyal na inilunsad ng maharlikang pamilya ng pamilyang Su ang isang kampanya laban sa mga tao sa iba't ibang lugar sa internet, na nagpapahayag ng pagbabago ng trono. Ang Orthodox Royal Family, ang panganay na anak ni Emperor Mingju, Suwang, ay inutusang magmana ng trono sa isang kritikal na sitwasyon. Ang pagkakakilanlan at background ni Suwang ay sinabi mula sa isang natatanging pananaw. Ang mga gawain sa silid-aklatan sa loob ng mga dekada ay sinasabing, malapit sa mga tao, at mahilig matuto. Ang ina ni Suwang ay pinangalan ng Empress Dowager, ang pangunahing tauhang babae sa likod ng mga eksena na gumawa ng malaking kontribusyon sa dakilang ekspedisyon at kapayapaan sa ilang. At ang relasyon ng mag-ama sa pagitan nina Su Huexan at Suwang ay hindi sinabing, ang pag-ibig ng ama ay parang bundok. Pinili ni Su Huexan na hayaan si Suwang na mamuhay ng isang tahimik at mababang buhay upang maprotektahan si Suwang mula sa pananakit ng ilang mga radikal. Gayunpaman, ang Su Huexan ay palaging maingat na nilinang, at naniniwala na ang panganay na anak ay isang all-rounder sa parehong sibil at militar. Para sa mga artikulong tulad nito, ang maharlikang pamilya ay direktang naglathala ng maraming artikulo, na lubhang nakaaantig. Kaagad, nadama ng maraming taga-dasheng na ang bagong emperador na ito ay medyo mabait at kagalang-galang. Ang bawat tao'y likas na puno ng mga inaasahan para kay Su Huexan, isa sa 12 banal ng dakilang desolation, isang lubos na pinuri na anak. Mapapanood lamang ng mga ordinaryong tao ang pagbabago ng kapangyarihan ng hari. Gayunpaman, ang aristokratikong pamilya, ang Khan, at iba pa, ay agad na gumawa ng kanilang sariling mga reaksyon. Hindi pa dumarating ang imperial na pagsusuri ng Holy Emperor, at ang bawat pamilya ay nagsimula na sa paglipat para sa hinaharap na pag-unlad. Ang malaking ekspedisyon sa Hilagang Kanluran. Windsurfing City, ang ancestral land ng pamilya Luo. Sa pulong ng mga matatanda, nagpatawag ng emergency meeting ang mga elder ng pamilya Luo. Lahat, dapat alam na ninyo na si Suwang, ang panganay na anak ni Emperor Mingju, ay biglang umakyat sa trono. Nagpadala na ang reyna ng mensahe pabalik, pagkatapos ay hindi walang ginagawa si Suwang, ngunit ang huling trump card na iniwan ng Emperor Taishang. Bukod dito, upang maging walang kabuluhan, ang royal family ay nagplano na nailunsad ang kanilang Ming effort to attract a great formation, para ipatawag ang mga ninuno ng Holy Land upang bumalik. Ang aming pamilya Luo ay malapit sa maharlikang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Gaano man ang pagganap ng bagong emperador sa imperial na pagsusuri ng banal na emperador. Tayong pamilyang Luo ay dapat maging handa na harapin ang anumang posibleng krisis. Sa makatuwid, ang tagapagtaguyod ng matandang lalaki, agad na maglagay ng isang hanay at ipatawag ang ating mga ninuno sa banal na kaharian, kung sakali. Kasabay nito, sa Xuanyuan City, ang Council of Elders ay puspusan ding ginanap sa magdamag. Ang unang elder, si Yao Xingyi, ay may tame time na mukha at tame time na nagsabi, ang kasalukuyang sitwasyon, hindi ko na kailangang sabihin pa, dapat malaman ng lahat ng naririto. Dahil sa pagkamatay ni Kung Suo, nasangkot ang marquee ng Zhenbei, at inakala ng maraming tao na direktang nauugnay din sa atin ang pagkamatay ng dalawang emperador. Gaano man ito ipinaliwanag ng aming angkan ng Shenlong, sa pagkakataong ito ang imperial na pagsusuri ng banal na emperador ay halos tiyak na gagawin tayong target ng lahat ng mga batikus.
Ang mga especially iya ay nagulat na ang pamilyang Su ay nagsimulang tumawag sa kanilang mga ninuno upang bumalik, at sa pagkakataong ito, itinuring nila sila bilang ang pinakamalaking krisis. Sa makatuwid, ang matanda at ang patriarka ay agad na nagpasya na magsagawa ng isang kagyat na pagpupulong upang talakayin ang mga hakbang na magkasama. Elder, Patriarch, Yefan, ang mabahong batang iyan, hindi pa ba natin ito nahanap? Kaagad na tanong ng isang elder. Umiling si Yao Xingji, si Elder Feng ay hiniling na pumunta sa Zhenbei Army, naglalayong makita kung kasama ni Yefan si Zhenbei Hao. Anong nangyayari sa batang ito? Tumayo ng maaga, alisin ang hinala sa pagpatay kay Kung Suo, at lalabas ang katotohanan. Ngayon ay mas mabuti na, iniisip ng buong mundo na ang aming Shenlong clan ay magre-rebelde, at ang banal na emperador ay kukubkuban. Elder Chao Xuan, napakaraming problema ang naidulot ng apo mo, wala kang masabi. Napatingin ang lahat kay Ye Chao Xuan, na nagtatampo. Tumayo si Ye Chao Xuan, matalas ang kanyang mga mata, at nagsabi, una sa lahat, bago mamatay si Kung Suo, ang aming Zhenbeiho Mansion ay ginupit sa lupa sa imperial na lungsod at sinalakay ng mga Huaxaman. Ang bagay na ito, ngayon maliban sa aming pamilya Shenlong. Sino ang nagsalita para sa atin? Natahimik ang lahat. Malinaw na ang Washo Gate ay isang sakuna para sa imperial na lungsod, at pinasabog nito ang Zhenbeiho Mansion, napaka-arrogant. Ngunit ang maharlikang pamilya, ang mga pangunahing pamilya, at maging ang mga karaniwang tao, ay nakatitig pa rin sa aking apo na nasa yugto ng pagbuo ng isang tableta. Oo. Dapat alam ng mga may maunawang mata na kung pumatay ang apo ko, bakit kailangan kong pumunta sa pinto para makita si Kung Zuo? Ano? Ang mas katawa-tawa ay, paano napatay ng apo ko ang Emperor Taishang? Iwanan ang mas mapanganib na Huaxaman na harapin, sunggaban bakit hindi binibitawan ng apo ko? Kaya, bakit umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito, mayroon lamang isang dahilan lahat sila ay natatakot. Ngumisi si Ye Chao Xuan, para sa maharlikang pamilya at sa lahat ng partido, ang Huaxaman ay ang lahat. Hindi ito banta, ang aming Shenlong clan lang ang banta. Kahit isang kislap lang ng posibilidad, iniisip din nila na lahat ng ito ay nasa likod ng mga eksena, na sinusubukan nating agawin ng dinastiya. Pagpapanumbalik ng dinastiya. Pagkatapos, nagsasalita, maraming matatanda ang naroroon. Tumanggaw silang lahat, akala nila ay totoo ito. Tumayo si Ji Changgang at nagsabi, Elder Chao Xuan, ang sinabi niya ay ang pinakahuli. Si Yefan ang unang henyo ng nakababatang henerasyon ng aming Shenlong clan. Nagising ang dugo ng 5 kuko na gintong dragon, tiyak na tinak ito. Sa mata ng ibang puwersa. Sa panahong ito ng krisis, ang mga matatanda ng pamilyang Shenlong, mas dapat nating protektahan ang mga henyo sa angkan. Kung hahayaan natin ang mga taong iyon na saktan si Yefan, ito ang magiging pinakamalaking pagsuwi sa mga ninuno ng pamilya Shenlong. Nahihiya ako sa dugo ng pamilya Shenlong. Bilang patriarch, iminumungkahi ko, ilunsad kaagad ang Dragon Blood Soul Summoning Array, at anyayahan ang mga ninuno ng lahat ng partido na bumalik. Sa imperial na pagsusuring ito ng Holy Emperor, ang aming Shenlong clan ay walang intensyon na magdulot ng gulo, ngunit hindi rin kami natatakot sa gulo. Haha, tama ang patriarch. Lumaban para lumaban. 3,000 taon na ang nakalilipas, sinunod namin ang pamana ni Emperor Xuanyuan, at kinuha namin ang pagkakasunod-sunod ng mga bituin bilang pamantayan at isinuko namin ang mundo. Mukhang hindi pa rin matatag ang pamilyang Su ngayon. Dahil takot na takot silang agawin ng ating Shenlong ang trono, maging magalang tayo at makita nila. Sa pagpupulong ng mga matatanda ng Shenlong, kumulo ang dugo, at ang lahat ng matatanda ay tila mas bata ng ilang dekada. Kasabay nito, ang 3 angkan sa Beiming City, Southern Chunwo City, at Western Beidi City, nakatatapos lang ng kanilang panloob na hindi pagkakaunawaan, ay mga elder din. Mabilis itong gaganapin. Bagamat ang Shenlong clan ang numero 1 kalaban ng major clans. Pagkatapos ng lahat, ito ay kumakatawan sa angkan, at ang iba pang 3 angkan ay natural na kailangang maghanda. Ang pamilya at ang pamilya Luo ay mas malapit, habang ang iba pang 3 pamilya ay banayad. Ang Southwest Qiu City at ang pamilyang Tu bilang malaking pamilya. Nasabay-sabay na nagpabagsak sa dinastiyang Xuanyuan 3,000 taon na ang nakalilipas, hindi pinanagot ang nagkasalang ministrong si Tuyu, ngunit sinubukang protektahan sila. Nagbabantay sa lungsod ng Feisha sa Hilagang Silangan sa buong taon, at may malalim na alitan sa mga barbaro. Ang bagong emperador ay may kalahati ng barbarian dugo, at ang pamilya Bailey ay natural na hindi isang lasa. Siyempre, ang pinakatahimik ay ang Timog Silangan, ang Dark Moon City. Dahil ang lakas at prestihiyo ni Ye Guangxing ay napakataas. Gao, hindi tumanggaw si Ye Wang, at hindi makapagsimula ang Council of Elders. Ang hardin sa likod ng mansyon ni Ye Wang. Si Ye Ming, ang punong elder ng pamilya Ye, ay nagdala ng ilang matatanda at general ng pamilya Ye upang makita. Ye Guangxing. Aking Panginoon, bago ang imperial na pagsusuri ng banal na emperador, ang mga partido ay dumarami, at ang mga angkan at pamilya ay nananawagan sa mga ninuno na bumalik. Gabi na kami sa bahay, hindi ba kailangan talaga naming maghanda?
Nag-aalalang tanong ni Yeming. Umupo si Ye Guangxing sa isang upuan, bahagyang pinunasan ang kanyang jade flute gamit ang isang silk scarf, at maluwag na sinabi, 3,000 taon na ang nakalilipas, ang Shenlong clan ay naalala ang higit sa 30 mga ninuno ng banal na kaharian ng sabay-sabay. Ang malakas na background ay nabigla sa lahat ng partido, ngunit ito pa rin ang mundo. Hayaan mo na. Naaalala ng dakilang elder, bakit ganito? Natural na tandaan, ang Heavenly Star Order ang nagpatawag sa Heavenly Star God General at umamin sa Great Emperor Mingyuan. Ang Shenlong clan ay hindi maaaring sumuwi sa kalooban ni Emperor Xuanyuan, sabi ni Yeming. Kung ganoon nga ang kaso, ano ang silbi ng pagpapatawag ng mga ninuno mula sa lahat ng panig ngayon? Napangiti ang bibig ni Ye Guangxing. Nagkatinginan si Yeming at ang iba pa, ang mga salita ay ganoon. Pero, gaano man karami ang mga ninuno, hindi sila makapagpapasya ng anuman. Bumangon si Ye Guangxing, tumalikod sa lahat, at tumangala sa malayong kalangitan, ano ang makapagpapasya sa lahat? Ang kamay. Ang taong may hawak ng tadhana. Kabanata 2285 lahat ng mga banal ay nagtitipon. Paraiso. Dinala ni Ye Fan ang mga babae patungo sa Qinghai Tower. Natural, hindi kayang lumipad ng ganito si Su Qingzhou, kaya nanatili siya sa ring space, para lang magsanay ng pagpapagaling. Mukhang maraming bagay sina Chu Yunyao at Ye Wanqing, kaya hindi sila sumunod. Asawa, nabasa mo na ba ang balita, isang bagong emperador ang biglang lumitaw sa Dazheng. Tinitigan ni Ning Zimo ang telepono at sinabing. Nakangiting sinabi ni Ye Fan, kung tutuusin, ito ay magiging pagsusuri ng banal na emperador, at ang pamilyang Su ay palaging maghahalal ng bagong emperador, kung hindi ay kung sino ang mamumuno sa pangkalahatang sitwasyon. Ano ang pangalan ng bagong emperador? Ito ay si Su Huexen at isang barbarian. Ang panganay na anak na lalaki na ipinanganak ng isang babae ay tinatawag na Su Wang. Su Wang. Agad na kinuha ni Ye Fan ang mobile phone ni Ning Zimo at tiningnan ito mismo. Anong problema? Kilala mo siya? Tanong ni Xiao Ziner. Ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao na maaaring gumawa ng isang tao na nagmamalasakit ng labis. Matapos mabilis na suriin ni Ye Fan ang ulat, ngumiti siya at sinabing may emosyon, alam kong hindi simple ang taong ito, hindi ko inaasahan na magiging emperador ako sa isang kisap mata. Noon lamang nakilala ni Ye Fan si Su Wang sa silid-aklatan, at natagpuan ang inspirasyon para sa pagpapagamot kay Su Qingzhou mula sa kanyang bibig, at maikling ipinaliwanag ang bagay na ito. Asawa, kung ganoon, ang Su Wanren na ito ay hindi masama, gusto kong pasalamatan siya, sabi ni Nayan Rujiao. Sumimangot si Ling Yue at sinabing, ito ay hindi magandang bagay. Pinatay ni Ye Fan ang ama at nakababatang kapatid ni Su Wang, at ngayon siya ay naging isang kaaway sa halip na isang kaaway, isang kaibigan sa halip na isang kaibigan, ngunit mahirap itong hawakan. Natawa si Ye Fan, Weiwei, masyado kang nag-iisip, kaaway man o kaibigan, ito ay isang bagay na dapat isaalang-alang ng mga tao, kailangan ko lang kumilos sa puso ko, sapat na iyon. Tama ang asawa. Anyway, malinis ang konsensya natin. Si Su Huexen at Sugan ang unang umatake sa asawa niya, nakangiting sabi ni Nayan Rujiaotian. Niyakap ni Ye Fan ang babae at hinalikan ito, pagkatapos ay itinuro ang isang cultivator's market sa di kalayuan, Tara, bumaba tayo para mamasyal, tingnan kung may masarap, at bumili ng makakain sa daan. Asawa, mag-show shopping ka pa ba? Ayaw mo bang sumugod sa Qinghai Building? Natatakot ako na parehong dumating sina Jiu Jiangxian at Senior Dan Sheng. Sabi ni Nayan Rujiao. Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, makikilala nila ang mga dating kaibigan, at wala akong mga kaibigan na makikilala. Anyway, ilalabas kita sa tamang oras, hindi ba para makipaglaro sa iyo ng higit pa? Bumaba at maglaro ng magkasama. Ang Qinghai Tower ay hindi kalayuan sa Valley of Thousand Flowers, si Ye Fan at ang mga babae ay naglalaro at nagmamadaling kasama, at matagal bago dumating. Sa sandaling dumating siya malapit sa Qinghai Tower, naramdaman ni Ye Fan ang aura ng 12 ng mga Holy Realm powerhouses, karamihan sa mga ito ay hindi pamilyar. Mayroong hindi bababa sa daan-daang tao sa buong Qinghai Building. Pagkatapos ng lahat, maraming mga banal na lugar ang itinatag ng mga sekta, at nagdala sila ng maraming mga kasosyo at mga disipulo. Nang malapit na sila at makita ang sitwasyon sa bawat palapag ng gusali, agad na kumunat ang noo ng mga babae, at medyo hindi natural ang kanilang mga ekspresyon. Ang mga aliping babae at aliping lalaki na naglalakad ay nakadamit na parang hindi. Ang mga makapangyarihang tao sa banal na kaharian ay walang pakialam dito. Ang ilan ay hindi interesado sa kasarian ng mga lalaki at babae, habang ang iba ay natutuwa sa pagtanggap kay Qing Yellow. Para sa mga powerhouse na ito ay walang iba kundi libangan, walang mabuti o masama. Alam kong hindi ito darating, nakakadiri. Kumunat ang noo ni Xiao Ziner. Anong uri ng mga tao ang dalawang babaeng iyon? Alam ko sa simula. Walang dapat ipagtaka, sabi ni Ning Zimo. Bahagyang ngumiti si Ye Fan, kung hindi ka komportable, maaari mong samahan si Xiao Shu sa ring. Huwag ka nga dito. Pagpasok pa lang natin, hindi na tayo magiging mura sa'yo. May nakita ka bang babae? Nag-alinlangan si Ling Yue.
Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, ang budi ng langit at lupa, napakasama ba ng lasa ko? Paano ko makikita ang mga diwata sa aming pamilya araw-araw, paano ko ito makikita dito? Paano sina Qinghe at Kaikyo? Tanong pabalik ni Xiao Ziner. Umubo si Yefan at nagkunwaring hindi narinig. Sa sandaling ito, napansin din ng mga santo ang pagdating ni Yefan. Gayunpaman, ang mga maaaring makasali sa kumperensya ay mga taong may ulo at mukha din. Kahit na sikat ang Sword God, siya ay isang junior kung tutuusin. Naturally, hindi sila magiging partikular na masigasig at magkukusa na lumabas upang batiin siya, na tila masyadong mura. Nauna sina Kop Moing at Yao. Tutal, kalahati sila, kaya nagsama ako ng ilang kaibigan at naunang naglakad. Ang iyong kamahalan na Sword God, bakit ka dumating ng napaka-late, naghihintay sa iyo ng mahabang panahon? Ngumiti si Yao Weixian at sinabing may hawak na baso ng alak. Tiyak na may ilang mga kababaihan upang makipaglaro sa paligid. Si Kop Mo Ting ay hindi uminom, ngunit may hawak na isang baso ng juice. Sinabi ni Yefan, si Senior Jiu Jiangxian pa rin ang nakakakilala sa akin. Bihira lang magkaroon ng oras, kaya natural na gusto kong gumugol ng mas maraming oras sa mga babae. Hindi ko akalain na ang Sword God ng Megatron Immortal Palace ay isa pa ring mabuting tao na sobrang mapagmahal, haha. To be exact, passionate at affectionate siya. Hindi katakataka ang inyong kamahalan na Sword God, kung tutusin, maraming babae ang patay lahat. Zia. Nakangiting sabi ng ilang Holy Realms kaya namula ang 4 na babae. Nagmamadali munang ipinakilala ni Yao Wei si Yefan para gumawa ng simpleng pag-unawa. Kahit na si Yefan ay hindi masyadong interesado, ngunit ang kanyang kasikatan ay mas mahusay, at ang pagbuo ng Excalibur Sect ay tiyak na magiging mas maayos sa hinaharap, kaya hindi niya ito ibinukod. Ang mga maaaring lumahok sa kumperensya dito ay lahat ay nagawa sa ilang mga aspeto, at hindi ko sila masyadong hamakin. Hawak ang baso ng alak, binati ni Yefan ang mga santo, at natural na maraming tao ang gustong makipagkaibigan sa kanya. Sa simula pa lang, nahihiya ang lahat na magkusa na magsama-sama, at parang natural lang na irekomenda. Ang mga babae ay nakatayo sa likod ng lalaki na may hawak na juice sa kanilang mga kamay, pinapanood si Yefan na nakikipag-chat at tumatawa kasama ang mga santo, sila ay puno ng emosyon at pagmamalaki. Hindi mahalaga sa lupa o sa ligaw, ang lalaking ito ay laging nakatayo sa itaas at mabigani sila. Bagaman hindi ito ang dahilan upang mahalin ang isang tao, kung mas namumukod-tangi ang isang tao, mas madaling maakit siya. Haha! Your Excellency Sword God! Nandito ka na. Noong huling beses na umalis ako sa Asgard, nagmamadali ako. This time kailangan kong uminom ng ilang baso. Hawak ang isang malaking kaldero ng alak, gulo-gulo ang buhok at tumingin sa medyo palpak na lalaki. Ang balbas na lasenggo na nakilala ni Asgard. Your Excellency Sword God, hindi mo pa rin alam kung sino siya, di ba? Ang pangalan niya ay Senying. Kilala bilang Shadow Sword Saint, siya ang master ng Shadow Sword Sect at isang matandang kaibigan ni Kop Mo, pakilala ni Jiu Jiangxian. Hoy! Kuya Kop, hindi ka mabait? Ako, Lao Sen, ako mismo ang magsasabi. Kinabit ni Senying ang leeg ni Yefan at ngumisi ng alak, kamahalan na Sword God, may darating sa Holy Cloud Conference na ito. Hindi ka magaling. Ako, si Lao Sen, ay lubos na nagpapasalamat sa iyo, at handa akong maging kaibigan. Kung kailangan mo ng tulong mamaya, sabihin mo lang. Lasing ka. Ano ang pinagyayabang mo, kailangan pa ba ng Your Excellency Sword God ang tulong mo? Humakbang pasulong ang hayop na si Saint Breton, na may ibon at daga na nakaparada sa kanyang katawan. Biglang bumulash si Nayan Rujao at nagtago sa mga bisig ni Yefan sa takot, asawa. Kung gayon, ano iyon? Lumingon si Yefan at nalaman na ito ay braso ni Breton, na may isang, maggots, na gumagapang, at ang maliliit na puting surot ay natakot sa babae. Ang taong ito, bakit may uod sa kanya? Nakasimangot din si Xiao Ziner. Mabilis na ipinaliwanag ni Breton, ang engkanto na ito, hindi ito isang uod, ngunit isang die bug, ngunit ito ay lubhang mahalaga. Natahimik si Yefan saglit, nakakainis na bug, hindi ba uod lang? Your Excellency Beast Saint, maaari mo bang itago ang iyong mga uod? Die bugs, medyo natatakot ang babae ko, nakangiting sabi ni Yefan. Hindi alam ni Breton kung ano ang gagawin, at ibinuka pa niya ang kanyang bibig at pinasok ang uod sa kanyang bibig, kung gayon, hahayaan ko ang aking maliit na sanggol na bumalik sa aking tiyan upang magpahinga. Namutla ang mukha ni Nayan Rujao, at tinakpan niya ang kanyang maliit na bibig. Breton, nagkakamali ka ng ganito, Your Excellency Sword God, bihira ka lang magkita at madala ang asawa mo dito. Tinakot mo ang asawa niya kaya nasuka siya. Kung sinisisi ka ng inyong kamahalan Sword God, paano mo ito matatapos? Mapagpatawad ang inyong kamahalan na Sword God. Kung hindi, lahat ng araw mo ay mga bug, black gold crows, kailangang ipaliwanag dito. Isang bug zone ng hangin ang umihip sa eksena, isang lalaking mukha ng kabayo na nakasuot ng itim na balabal, at ang ghost saint na si Zhongyi ay nakipag-chat sa tabi niya. Si Yefan at ang iba ay hindi nakaimik, ang taong ito ay nagsasalita pa rin ng walang tigil.
Sa sandaling ito, dalawang puwersa na halatang mas malakas kaysa sa iba ang lumapit, at nagbago ang ekspresyon ng lahat, at lumipat sila patungo sa sahig sa isang direksyon. Tingnan mo. Kabanata 2286 na Inang Dragon. 2286. Ang Sorcerer King na si Philip sa isang itim na damit at isang salamangkero na nakatutok na sombrero, na may malaking puting balbas at may ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling lumitaw siya, binati niya ang mga santo ng isang palakaibigang ngiti at kumaway, matagal nang naghihintay ang lahat, pag-usapan natin ang isang bagay kay Sect Master Yinghe. Sa tabi ni Philips, ang matipunong lalaking iyon na may maikling pilak at puting buhok ay si Yinghe. Nagtagpo ang dalawa, magkaiba ang kanilang mga katawan at hitsura, ngunit pakiramdam nila ay hindi sila nakikilala sa isa't isa. Gayunpaman, ang aura na pinalalabas ni Philips ay parang isang ethereal at malalim na sinaunang kagubatan. At Yinghe, ang hiningang pinakawalan ay parang dagat ng mga espada at apoy. Kung ikukumpara sa 2 taong ito, si Ye Fan, ang Sword God, ay parang isang batang walang lakas. Pagkatapos ng lahat, hindi naghiwa-hiwalay si Ye Fan sa oras na ito. Kahit na hindi niya ginamit ang Hidden Dragon Art, nililinang lamang ni Ye Fan ang espiritualidad, at hindi ito dapat banggitin. Sa puntong ito, halatang napansin din ng mga santo na naruroon. Marami sa kanila ang unang nakakita kay Ye Fan, at agad na nagduda sa Diyos ng sword na ito. Ang binatang ito, talagang may napakahusay na kakayahan. Kung ang katotohanan ay wala sa harap nila, walang sinuman sa mga santo ang mag-iisip na si Jiu Jiangxian ay matatalo sa gayong bata. Si Fei Yekangwo at ang dalawang anak na babae, bagamat sila ang mga master ng Qinghai Tower, ngunit sa ngayon ay parang mga katulong lang sila, tahimik na naghihintay sa likod ni Yinghe, na walang lakas ng loob na magsalita. Kung tutusin, halos wala sa mga santo na naruroon ang mas mahina kaysa sa kanila, kaya natural na hindi nila oras na magsalita. Lumakad si Philip sa harap ni Ye Fan at nakangiting nagpakilala, kamahalan na Sword God, ito ang gatekeeper ng sinaunang Mo Yuan Ye Xiaomen, ang gintong mensahero ng 7 luminaries of the City of Innocence, Yinghe. Sa pagkakataong ito sa Holy Cloud Conference, ang dahilan ay tungkol din sa City of Innocence at Valley of 10,000 Flowers, na kailangang ipaalam. Siyempre, mula sa pananaw ng ating Asgard at ng Paraiso, umaasa ako na ito ay isang magiliw na pag-uusap. Kung maaari nating ayusin ang mga bagay ng mapayapa, kung gayon ang lahat ay maaaring magkaroon ng ilang inumin at makipagkaibigan. Ang kalsada ng paglilinang ay halos malungkot, at walang maraming pagkakataon para sa mga pagtitipon tulad ngayon. Sana magkaroon ng magandang resulta. Na may kalmadong ekspresyon. Sa mukha ni Ye Fan, mahina niyang sinabi, kung ito ay isang makatwirang talakayan, syempre wala akong pakialam. Ngumisi si Yinghe at tumingin saglit kay Ye Fan na may pares ng tigre na mata. Sa lalong madaling panahon. Ang mga salitang ito ay lumabas, ang ilan sa mga banal na kaharian sa eksena ay natigilan. Maliban sa ilang taong nakakaalam tungkol sa banal na kaharian na nasa dugurin ng dragon, ang iba ay hindi talaga nakahanap nito. Hindi nagulat si Ye Fan, Shu sa isang tiyak na lawak, isang malakas na sapat na matalas, kahit na ginamit niya ang Hidden Dragon Art, makikita siya. Noon sa labas ng Beiming City, nakita siya ng dalawang sinaunang ninuno ng Holy Land na nagbabantay sa lungsod. Oo, napakakalma rin ni Ye Fan. Hanggang ngayon, wala talagang dapat itago. Pagkatapos magsalita, tumanggo si Ye Fan at ngumiti sa dalawa pang powerhouse ng Shenlong Sanctuary sa parehong field. Ang dalawang Shenlongs the Ancestors also smiled and nodded, halatang matagal na nilang alam. Ang iyong kamahalan na Sword God ay talagang miyembro ng pamilya Shenlong. Ang kakaiba, palaging maraming tao mula sa pamilya Shenlong sa langit at paraiso. Ang bihira ay, makalipas ang 10,000 taon, ang pamilyang Shenlong ay may layuning muli sa antas ng emperador ng espada. Ang ilang mga banal na lugar ay nag-uusap sa gilid, lahat sila ay namangha at napabuntong hininga na ang pamilya Shenlong ay lumabas na marami. Speaking of which, noong bata pa ako, nagkaroon ako ng romantikong relasyon sa isang babaeng Shenlong. Isa pa itong babaeng apoy na dragon, at naaalala pa ng matanda ang lasa ng babaeng dragon na iyon. Ito ay nakakaawa na ang mga angkan ay hindi makapag-asawa, at ang babaeng dragon na iyon ay buntis sa anak ng matanda, paggunitan ni Yinghe. Nang marinig ang salitang, Inang Dragon, kumunat ang noo ng dalawang ninuno ng Shenlong clan na naruroon. Ang maitim, mahabang balbas, payat na lalaking unggoy sa Ye Xiaomen ay nagsabi na may masamang ngiti, Sect Master, ano ang nangyari sa babaeng dragon? Nagsilang ka ba ng maliit na dragon? O isang maliit na tigre? Haha, kaya lang. Kung gusto mong makipaglaro sa Inang Dragon, paano mo ba talaga gusto ang anak? Sa sandaling mabuntis ang Inang Dragon, siya ay lalagladyan ng matanda, sabi ni Yinghe na may kasamang masamang ngiti. Nang marinig ito ng lahat sa Ye Xiaomen, lahat sila ay nagtawanan, na tila napaka-interesante. Nakakunot ang mga kilay ni Ye Fan, at nagpakita pa ng pagkasuklam ang mga babae. Ang taong ito ay malinaw na sadyang sinusubukang hiyain ang pamilya Shenlong. Biglaan. Isang ninuno ng Shenlong clan sa pinangyarihan ang sumambulat sa kapangyarihan ng kaguluhan at lakas ng dragon. Hayop.
Ang pumatay sa kapatid kong si Yuleng at pinagpira-piraso at iniwan siya sa ilang. So ikaw, iyon. Galit na galit ang ninuno ng Shenlong clan, at hindi niya akalain na bigla niyang makikilala ang kanyang pinakamalapit na kamag-anak at kaaway dito. Ano? Yamang, ang taong iyon ay iyong nakakatandang kapatid na babae. Ang isa pang ninuno ng Shenlong clan, na halatang alam ang tungkol dito, ay agad na pinandilatan siya. Sandaling natigilan ang lahat ng mga santo sa eksena, at ngayon ay magkakaroon ng malaking insidente. Tinatayang si Yinghe mismo ay hindi umasa na nasa eksena ang kalaban na pamilya. Gayunpaman, si Yinghe ay may maluwag na ekspresyon at walang pakialam na sinabi, "Oh, ikaw pala ang babaeng dragon na pinangalan ng Ji at ang iyong kapatid, haha. Nagkataon lang. Inagaw. Bastos ka. Huwag kang tumakas ngayon, gusto kong bayaran mo ng dugo ang mga utang mo." Sinabi ni Ji Yu, ang presyon ng banal na katawan ay biglang tumaas ng husto, ang gininto ang apoy ng kanyang mga mata ay kumikislap, at ang dugo ng 5 kuko na gintong dragon ay direktang kumulo. Lahat ng santo sa eksena ay biglang nagbago ang mukha. Ang cultivation base ng Holy Body at ang dugo ng 5-clawed Golden Dragon ay tiyak na isang pag-iral na hindi mangangahas na pukawin ng mga ordinaryong Holy Spirit na kaharian. Sa hindi inaasahan, si Ji Yamang, na palaging napakababa sa Dongtian Paradise, ay tahimik na nakapasok sa kaharian ng gintong dragon. Kung ang Qinghai building na ito ay hindi gawa sa mga espesyal na materyales at pinalakas ng isang array, ang pressure na ito lamang ay sapat na upang sirain ang buong mataas na gusali. Ngumuso si Yinghe, hindi nagtagal mula nang tumapak ako sa 5 kuko na gintong dragon. Bahala ka, matandang nakatayo dito, ano ang magagawa mo sa akin? Ang pamimilit ni Ji Yamang ay agad na napilitang bumalik kay Ji Yamang. Ang scum ng White Tiger Clan, sa tingin mo ba wala akong kasama sa Shenlong Clan? Ang isa pang ninuno ng Shenlong Clan ay biglang sumabog sa pamimilit ng banal na katawan. For a time, parang 1-2 si Yinghe, pero may ngiti pa rin siya sa mukha. Bunot ang espada. Marahang hinayla ni Nayan Rujao ang braso ni Ye Fan, asawa. Gusto mo ba? Umiling si Ye Fan, hindi siya natatakot kay Yinghe, ngunit hindi ito noong siya ay bumaril. Nakita kong bamantong hininga ang Sorcerer King na si Philips, at isinandal ang kanyang tungkod sa sahig. Isang kakaibang alon ng mahiwagang enerhiya ang damaloy sa sahig. Sa isang iglap, nawala ang enerhiya ni Yinghe at ng dalawang ninuno ni Shenlong. Nawala ang pamimilit sa Qinghai Tower, na parang walang nangyari. Kinusot ni Yinghe ang kanyang mga mata at kakaibang tumingin kay Philips, "Your Excellency the Sorcerer King, talagang umaayon ito sa reputasyon nito." Ang Sect Master na si Yinghe ay nanalo ng premyo, ngunit ang Shangyan Conference ngayon ay hindi para sa personal na sama ng loob. Kapag natapos na ang kumperensya, ang Sect Master at ang Shenlong Clan ay lalaban sa anumang gusto nila, at hindi siya pipigilan ng matanda, nakangiting sabi ni Philips. Ang mga santo ay tumingin sa Sorcerer King na may komplikadong mga mata, at namangha sa kanyang hindi maarok na mahiwagang paglilinang. Bumulong din si Ye Fan sa kanyang puso, may something talaga ang matandang ito. Your Excellency the Sorcerer King, hindi pa huli ang lahat, ngayong Holy Cloud Conference, simulan na natin ngayon, nakangiting sabi ni Kop Moing. Tumanggo si Philips, ngumiti at iniunat ang kanyang kamay, "Halika, lahat, mangyaring umupo sa iyong mga upuan." Kabanata 2287 kung saan nalik. 2287. Nang makita ang mukha ng Sorcerer King, ang dalawang ninuno ng Shenlong Clan ay maaari lamang maging matyaga. Matapos maupo ang mga santo, sinabi ng Sorcerer King, "Sa pagkakataong ito, ang Holy Cloud Conference ay sanhi ng Valley of Thousand Flowers." Sa orihinal, ginamit ni Hua Sheng, bilang kahoy na mensahero ng 7 luminaries, ang Valley of Thousand Flowers upang linangin ang mga espiritong bulaklak at fairy grass upang matustusan ang lungsod ng kawalang kasalanan. Ngunit ngayon, patay na si Hua Sheng, kinuha ng kanyang kamahalan na Sword God ang Wanhua Valley at lahat ng mga mapagkukunan. Bilang gininto ang mensahero, si Master Yinghe ay pumunta rito upang pag-usapan ang pamamahagi ng Wanhua Valley. Sa mahabang panahon, Dongtian Paradise at ang City of Innocence, lahat sila ay gumagalang sa isa't isa at hindi nilalabag ang isa't isa. Ang bagay na ito ay may kaugnayan sa pagitan ng lungsod ng kawalang kasalanan at ng paraiso sa langit, at maaaring makaapekto ito sa iba pang mga santo na naruroon. Sa makatuwid, ang matandang ito ay espesyal na sumang-ayon sa aplikasyon na idaos ang Holy Cloud Conference dito. Kamahalan na Sorcerer King, hindi ko na kailangan pang magdetalye. Sa katunayan, napakasimple lang. Ikanaway ni Yinghe ang kanyang kamay, pinandilatan si Ye Fan, at sinabing may masamang ngiti, "Isang bagay ang dapat gawin ng matandang ito pagdating niya rito, at iyon ay ang bawiin ng Valley of Thousand Flowers. Kung handa kang ibigay, walang mangyayari, Hua Sheng. Yung basura, pag namatay ka, mamamatay ka." Sumimsam si Ye Fan ng juice at mahinang sinabi, "Ito na ang teritoryo ng aking Divine Sword Sect, bigyan mo ako ng dahilan para ibigay ang Valley of Thousand Flowers." "Hey! Ngumisi si Yinghe, boy. Hindi mo nga alam, anong klaseng kapangyarihan ang kinakalaban mo.
Ibinaba ni Yefan ang tasa at tumingin ng walang pakialam, kung talagang may kapangyarihan ka, bakit kailangan mong makipag-ayos dito? Pumunta ang matandang lalaki dito para lang magbigay ng mukha sa kamahalan na Sorcerer King at sa mga santo ng Dongtian Feudi, hindi para bigyan ka ng mukha. Lalong nanlamig ang mukha ni Yinghe. Ikaw ang bahala. Kung hindi ka magbibigay ng mukha, ano ang magagawa mo? Sabi ni Yefan nang hindi nagbibigay daan. Nang marinig ito ni Ye Xiaomen, lahat sila ay nagmura ng galit. Mabahong bata. Seryoso ka ba talaga? Nakakahiya ka. Ang sect master, huwag mo siyang kausapin ng kalokohan. Patayin mo na lang siya. Ang mga elite, na mayroon ding Sacred Heart Cultivation, ay ang mainstay ni Ye Xiaomen. Sinundan nila si Yinghe sa buong taon at mabangis na nakipaglaban sa sinaunang Mo Yuan, walang takot. Ngayon mula kay Yefan, wala nang malakas na aura, at natural na walang takot. Lahat, huwag mainip, sabi ni Philip sa oras na ito, dahil nakaupo ka na, mag-usap tayo ng mabuti. Sa aking palagay, ang nais ng lungsod ng kawalang kasalanan ay walang iba kundi ang Lingua Xiangkou sa Valley of 10,000 Flowers. Maaaring mag-supply ng tuloy-tuloy. Kung hindi tututol ang inyong kamahalan ng Sword God, maaari mong panatilihin ang site, ngunit hatiin ang isang bahagi ng mga panggamot na materyales gaya ng dati at ibigay ang mga ito sa City of Innocence. Sa ganitong paraan, masisiyahan ang may-ari ng lungsod, at hindi kailangang isuko ng inyong kagalang-galang na Sword God ang Valley of 1,000 Flowers, hindi ba ito ang pinakamaganda sa dalawang mundo? Napabuntong hininga si Yefan, iyong kamahalan ang Sorcerer King, okay lang na ibigay ang ilan sa mga panggamot na materyales, ngunit hindi ko ito maibibigay ng walang bayad, at least kailangan kong ipagpalit ito sa isang bagay na may katumbas na halaga. Kung tutusin, hindi rin naman ako inosente. Ang mga tao sa lungsod ay hindi nasa ilalim ng jurisdiction ng Panginoon ng lungsod na iyon. Kinusot-kusot ni Yinghe ang kanyang mga mata at ngumisi, mabaho kang bata, karapat-dapat ka ring makipagtawaran sa ating Panginoon ng lungsod. Sasabihin sa iyo ng messenger na ito na kung gusto mong mabuhay ng maayos, mayroon ka lamang dalawang paraan. O, ibigay ang Valley of 1,000 Flowers at direktang dalhin ang iyong mga tao at lumabas. O, tulad ni Hua Sheng, iabot ang mga supply at sambahin kami sa lungsod ng kawalang kasalanan. Matandang magnanakaw na si Yinghe, masyado mong dinadaya ang mga tao. Ang layunin ng espada sa antas ng emperador na nilinang ng inyong kamahalan na Sword God, paano? Posibleng sumuko sa iba. Saway ni Ji Yameng. Tama. Ang mag-request ng ganyan ay punitan ang mukha mo. Ano pa ba ang pinagsasabi mo? Hindi napigilan ni Xiao Ziner ang galit na sinabi. Sumandal si Yinghe sa upuan, nag-uusap lang ang apelyidong Ji, kapag, sa pagkakataong ito, isang Phoenix Girl, na parang langit lang, ang naglakas loob na magsalita. Ang matanda na ang matagal nang hindi nakikipag-ugnayan sa clan. Nagbago ang clan. Napakayabang na ba ng angkan mo sa Phoenix ngayon? Malungkot na tinitigan ni Yinghe si Xiao Ziner na may isang pares ng mga mata ng tigre, ang pagtingin lamang sa napakalaking parang bundok na pamimilit ay naramdaman ng dalaga na ang kanyang puso ay lubhang pinipigilan. Ikaw. Namula si Xiao Ziner, sinisi niya ang sarili dahil hindi siya makapagsalita. Isang malaking mainit na kamay ang humaplo sa ulo ni Xiao Ziner. Ang aking babae ay maaaring magsalita kung gusto niyang makipag-usap. Bahagyang ngumiti si Yefan at sinulyapan ang babae. Sandaling natigilan si Xiao Ziner, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bakas ng kahihiyan at lihim na kagalakan, at ang presyon sa kanyang katawan ay biglang nawala. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Yefan. Lahat ng mga santo ay tumingin sa kanya ng kakaiba. Maraming mga banal na kaharian ang hindi pa nakakalabas ng paraiso sa loob ng mahabang panahon, kaya natural na hindi nila alam ang tungkol sa mga produktong teknolohikal na ito. Sinulyapan ito ni Yefan at nalaman na ito ay liwanag ng kandila, kaya agad niya itong kinuha. Anong problema? Guro, nasa paraiso ka ba? Tanong ng kandila. Oo, sumimangot si Yefan, papunta ka na ba? Napakalakas ng hangin. Anong nangyari? Medyo hindi mapakali ang candlelight, sinusubaybayan ng pamilya ng alipin si Wu Hui batay sa mga pahiwatig ni Wu Nianze. Wu Hui, tila natatakot ka sa iyong kapangyarihan, Master, at natutulog sa mga nakaraang araw. Ngunit ikaw ay nasa paraiso, at pagkatapos lumabas ang balita ng iyong pakikilahok sa kumperensya, agad na lumipat ang mga tao sa pamilya ni Wu Hui. Kung wala na, ang target nila ay malamang nasa iyo pamilya. Bumilis ang tibok ng puso ni Yefan. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Ang pagbubukas ng network ay inihayag pa ang kanyang kinaroroonan. Nagbigay ito ng pagkakataon sa isang tulad ni Wu Hui na pumunta kina Ye Wangto, Ji Soxen at iba pa para guluhin siya. Pinamunuan ni Ye Wangto ang kanyang mga tropa pabalik sa imperial na lungsod. Kung haharangan ito ni Wu Hui at ng iba pa, mas mapalad ito kaysa sa swerte. Nagpaplano rin si Huaxima na samantalahin ang kaguluhan, ganap na iikot ang kalangitan, at hindi na nagtatago sa dilim. Dahil nalaman mo, pagkatapos ay agad na magdala ng mga tao upang pigilan sila at pigilan sila. Agad na tumayo si Yefan at nagsabi, babalik ako ngayon. Hindi maipaliwanag na sinabi ni Zhuguang, guro.
Bagamat ang pamilya ng alipin ay maaaring maantala ito ng ilang sandali, Master, paano ka makakabalik sa nakaraan sa langit na paraiso? Kalahating araw. Kalahating araw lang. Sabi ni Ye Fan. Napabuntong hininga si Candlelight, si Wu Wei at ang kanyang partido ay maingat din sa pagpapadala, kailangan ng ilang oras, kalahating araw. Dapat subukan ng pamilya ng alipin ang kanilang makakaya. Agad na ibinaba ni Ye Fan ang telepono at sinabi sa Sorcerer King at sa iba pa, mayroon akong apurahang bagay at kailangan kong umalis kaagad. Pag-uusapan ng tungkol sa Wanwagu. Mamaya, narinig din siguro ng mga babae kung ano ang nasa telepono, kaya sunod-sunod silang bumangon na may pag-aalala sa mga mukha. Kulay. Laking gulat ng mga santo na naruroon. Walang inaasahan na ang Sword God ay naglabas ng isang kakaibang maliit na bagay, at pagkaraan ng ilang sandali, malapit na siyang umalis. Ito ay talagang hindi kumukuha kay Yinghi at ng iba pang mga tao mula sa lungsod ng kawalang kasalanan sa kanyang paningin sa lahat. Oo nga naman, nang makitang aalis na si Ye Fan, ang mukha ni Yinghi ay parang walang tubig, at tila may kulog sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung gaano katangkad ang mabahong bata. Gusto mong tumakbo? Natanong mo na ba si Lolo? Ang payat na lalaki na may itim na mukha at mahabang balbas, umiwas sa harap ni Ye Fan, at ang magulong pamimilit ng kaharian ng Sacred Heart ay lumabas sa kanyang katawan. Ilang sandali, ang hangin ay madilim, at ang itim na hangin ay nananatili. Paano magkakaroon ng paglilibang si Ye Fan na mag-aksaya ng oras dito? Nagkawatak-watek ang pangalawang layer, at ang dugo ng 5 kuko na gininto ang dragon ay biglang sumabog. Isang nakakapasong gininto ang apoy ang bumangon sa kalangitan, higit sa 2 beses na mas malakas kaysa sa dragon power ni Ji Yamong ngayon lang. Umalis ka na. Ang buong katawan ni Ye Fan ay puno ng sword intent, at itinaas niya ang kanyang kamay sa kanyang kalooban, at isang sword intent na kasama ng kapangyarihan ng Dragon Soul ang sumambulat sa langit. Sa isang putok, ang itim at payat na lalaki na may Sacred Heart Cultivation Base ay walang oras na mag-react, at ang kanyang buong katawan ay nabasag ng uswang sword intent. Sumabog sa kaibuturan. Kabanata 2288 Thunder Demon. Sa Qinghai Building, biglang nagulat ang buong lugar. Sa katunayan, alam ng karamihan na ang lalaking ito na may itim na mukha ay hindi kalaban ng Sword God. Kaya lang, walang nag-iisip na papatayin siya ng Sword God nang walang kahirap-hirap. Si Yinghi at ang kanyang partido ni Ye Xiaomen, pati na rin ang maraming mga banal na lugar na hindi pa nakakita kay Ye Fan, lahat ay nagbago ng kanilang mga ekspresyon. Hindi nila naramdaman ang kahit katiting na pamimilit mula kay Ye Fan ngayon lang. Sa oras na ito, binubunot ni Ye Fan ang kanyang kaluban na parang matalim na talam. Umiling sina Bei Moting at Yao Weixian. Ang lalaking Ye Xiaomen na ito ay talagang hindi alam kung ano ang gagawin. Totoo bang lahat ng mga santo sa Asgard ay mga palamuti lamang? Maaari bang peke ang pangalan ng Sword God? Ano man ang iniisip ng mga taong ito, plano ni Ye Fan na bumalik sa Wanhua Valley kasama ang ilang babae sa lalong madaling panahon. Kailangan niyang gamitin ang teleportation device ni Chu Yunyao upang mag-shortcut pabalik sa Imperial City ng Dasheng, at pagkatapos ay magmadaling magtungo sa hilaga ng buong bilis. Ayon sa bilis ng pagmarcha ni Ye Wangto at ng kanyang partido, kung magiging maayos ang lahat, makakarating sila sa loob ng kalahating araw. Gusto lang umalis ng taong pumatay sa matanda. Binasag ni Ying ang tasa ng alak sa kanyang kamay, at ang puting gintong kulog at kidlat ay dumampi sa kanyang katawan. Ivan Lei. Ang buong katawan ni Yinghi ay napaliligiran ng kapangyarihan ng kaguluhan at ng kapangyarihan ng dugo ng puting tigre, tulad ng isang bola ng kidlat at liwanag, gumagalaw na parang kulog, direktang tumama sa layunin ng espadang proteksyon sa katawan ni Ye Fan. Boom! Isang pagsabog ang tumunog, at isang butas ang bumukas sa sahig. Si Ye Fan, na 2 beses na nagkawatak-watek, ay natigilan at lumipad palabas. Ang rehas sa tabi ng gusali ay nabagsak sa mga piraso ng kahoy, at nahulog si Ye Fan mula sa Qinghai Building. Asawa! Nakita ito ng mga babae, namutla si Huarong, at nagmamadaling humabol. Ilang sandali, tumingin muli ang lahat sa gilid at tumingin kay Yinghi. Nang makita ang gayong layunin ng espada, ang gininto ang mensahero na ito ay kailangang gumawa ng malakas na pagbaril, at ang kanyang lakas ay higit pa sa iniisip ng lahat. Paano ang Emperor Sword Intent? Ngayon, sisirain ng matandang lalaki ang mito ng Emperor Sword Intent ng iyong Shenlong clan gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang ninuno ng ibang Diyos na angkan na si Long ay mabilis na iniunat ang kanyang kamay at pinindot ito, huwag kang pabigla-bigla. Magaling ang Sword God. Si Ye Fan ay talagang walang magawa, ngunit hindi niya inaasahan na kung pumatay siya ng isang sagradong puso sa isang segundo, itong si Yinghi ay maglalakas loob na gawin ito. Lumilipad sa hangin, sumimangot si Ye Fan. Tila kung hindi niya malulutas ang Yinghi na ito, kahit na bumalik siya sa Dasheng, ang Divine Sword Sect ay hindi magiging ligtas dito. Asawa, kamusta ka na? Tanong ni Nayen Rujao at ng iba pang babae sa tabi niya. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, umalis ka, hindi ligtas dito, babalikan kita pagkatapos ko siyang makitungo. Bumalik. Ngumiti ng masama si Yinghi, tingnan mo, matandang lalaki, hindi ka na makakabalik. Kayong mga babae, ipaubaya mo sa mga lalaking ito ang magsaya.
Bago pa siya matapos magsalita, si Yinghe ay muling naging isang kulog na kulog, sumabog mula sa gusali. Direktang tumawag si Ye Fan ng 10,000 lumilipad na espada, na bumubuo ng espada at kalasag sa kanyang harapan. Bang! Sa isang pagsabog, ang katawan ni Yinghe ay nayanig at lumipad palabas. Nang makita ang malaking espada at kalasag sa kanyang harapan, pinaikit ni Yinghe ang kanyang mga mata, medyo kawili-wili ang diskarteng ito sa pakikipaglaban sa espada. Hindi ito sineryoso ni Ye Fan. Ang oras ay mahalaga. Habang binubuksan ni Ye Fan ang mga pakpak ng Dragon Scale Sword, direkta niyang tinawag ang itim na higanteng espada. Pagkawatak-watik ng layunin ng espada. Biglang naglabas ng mas matalas na aura si Jin Yan kaysa dati, at isang dampi ng sword intent ang biglang lumiwanag. Sa sandaling mawala ang espada at kalasag, direktang binunot ni Ye Fan ang kanyang espada. Dawnbreak. Si Ye Fan ay gumuhit ng mahabang bahaghari, at ang mga tuwid na sinag ng liwanag na dala ng higanteng espada ay tumawid sa lalamunan ni Yinghe. Ngunit nang maglaslas ang espada, naramdaman ni Ye Fan na may mali. Ang figure ni Yinghe ay nawala, at ito ay naging isang after image lang. Zizi. Lumitaw si Yinghe sa ibang direksyon, at ang ilaw ng kuryente sa buong katawan niya ay naging pula ng dugo. Isang bloodline power na mas mabangis pa kaysa dati, ang dumaloy kay Yinghe, na parang isang uhaw sa dugo na tigre ang pumasok sa gate. Nakita na ni Ye Fan ang estadong ito noon, ito ay ang Thunder Beast ng White Tiger Clan. Anong Diyos ng espada, bigla siyang nagpaputok ng malamig na palaso, at halos mahulog ang matanda sa iyong plano. Ngumisi si Yinghe, nagbanggaan ang kanyang mga kamao, isang kulog ang nagmula sa langit, at isang kulog ang bumagsak sa kanya, nagpapadala ng puting gintong kinang. Ang White Emperor ay nagpakita ng santo. Pangako Thunderlight Feast. Sa dagandong ni Yinghe, isang pares ng kamao ang baliw na sumuntok ng daan-daang mabibigat na suntok sa bilis na lampas sa imahinasyon. Ang bawat suntok, ang tunog ng paglusob sa hangin ay parang kulog, at ang dugong pulang kidlat na kamao, tulad ng isang marahas na bagyo, ay humahampas kay Ye Fan mula sa himpapawid. Dahil sa siksik at malaking lugar na Legwang Fist, hindi maiiwasan si Ye Fan. Ang buong tao ay maaari lamang umasa sa layunin ng sword sa proteksyon ng katawan at sa natitiklop na light sword at shield upang puwersahang lumaban. Sa kalangitan, tila may hindi mabilang na kulay dugong mga kislap ng kuryente, isang kapistahan ng mga paputok ng kamatayan. Nang makita si Ye Fan na pinipigilan ng kanyang sarili, si Yinghe ay tumawa ng mayabang at sinabing, anong problema? Pagong na lumiliit. Sword God. Edge, pinagmamasdan ang labanang ito. Nang makitang namula ang aura ni Gengjin sa katawan ni Yinghe, maraming mga banal na lugar ang namangha. Ito ba ang Thunder Beast form ng White Tiger Clan? Mukhang tug of war. Bloodline ng Thunder Beast Realm, kasama ang Holy. Ang paglilinang ng espiritu, ay talagang isang labanan sa Emperor Sword Intent ng Sword God. Bago natapos ang mga salita ni Jing, ang mga santo ay nakaramdam ng pagkabigla sa kanilang mga puso. Mula sa nabugbog na si Ye Fan, isang pamimilit na ilang beses na mas nakakatakot kaysa dati, ay tumangay sa mga manunood na parang tsunami. Ito, ang kapangyarihan ng Diyos ng espada ay dama-dami pa. Ang gininto ang apoy ng buong katawan ni Ye Fan ay parang isang pagsabog ng bulkan ngayon lang, at sa oras na ito ay parang isang haligi ng liwanag na nagpaangat sa langit at yumanig sa lupa. Natagpuan ni Ye Fan na siya nga ay nasa mababang lambak, at ang kabilang partido ay ang banal na espiritu, at ang kanyang dugo ay hindi mas mahina kaysa kay San Xiao na nakilala niya sa simula. Ang kalaban na ito ang pinakamalakas na taong nakilala niya mula nang mabuo niya ang kanyang espiritu. Sa pag-asa sa double disintegration at sa sword intent disintegration, talagang minamaliit niya ang kabilang partido. Kahit na maporma ang Thunder Beast ng kalaban, ang lethality ay hindi pa rin kasing ganda ng kanyang sariling sword intent. Pero ngayon, masyadong matagal para mahanap ko ang gap at mapatay ang kalaban. Triple disintegration. Alinsunod sa ideya ng isang mabilis na laban, hindi binalak ni Ye Fan na gumamit ng anumang mga kasanayan. Komprehensibong pinagbuti niya ang kanyang bilis at pagsabog, at ganap na pinatay si Yinghe. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang inyong kamahalan na Sword God ay bumuti ng husto. Anong klaseng pagsasanay ang naranasan niya? Bilang isang dating kalaban, natural na alam ni Jiu Jiangxian ang lakas ni Ye Fan, at hindi niya maiwasang mapasigaw. Napatulala din sina Sen Ying, Breton at iba pang mga banal na kaharian. Ang pinakamahalagang bagay ay alam nila. Hindi pa rin ginagamit ni Ye Fan ang kanyang buong lakas. Natural na naramdaman ni Yinghe na may mali, ngunit kinuyam niya ang kanyang mga kamao at umungol hanggang sa langit, biglang umuumbok ang kanyang mga kalamnan. Boom! Biglang sumabog ang thunderstorm sa hangin, at ang nakakasilaw na liwanag ng kulog ay talagang nagpakita ng malabong asol na kulay. Kaagad na sumunod, ang tansong balat at maikling buhok ni Yinghe ay parang nilagyan ng isang layer ng gintong asol na metal. Ang orihinal na pulang dugo ng mga mata ay nagsiwalat din ng malabong asol na apoy ng kuryente sa sandaling ito. Isang mas malakas na pamimilit kaysa sa kulog na hayop na ngayon lang ay lumitaw sa harap ng mga santo. Ito si Lei siya. Ang Thunder siya ng White Tiger Clan.
Walang isa sa 10, ang paggising ng isang mas mataas na kaharian kaysa sa Thunder Beast, Leisha. Libu-libong taong gulang, ngunit bihirang makita ang Thunder Sha form ng White Tiger Clan. Sa oras na ito, si Yinghe ay parang isang asul na kidlat na demonyo, at hindi siya natatakot kay Ye Fan, na nawasak sa triple layer. Kung maaari mong hayaan ang matandang ito na gamitin si Thunder Sha, sulit ang pagkamatay ng iyong anak. Ang boses ni Yinghe ay kasing lalim ng isang mapurol na kulog, umaalingaw sa kalangitan. Kabanata 2289 Wala akong alam. Nakita ito ni Ye Fan sa unang pagkakataon, ang pangalawang kaharian ng White Tiger Bloodline, na katulad ng Red Lotus Burning Blood ng Phoenix Clan. Gayunpaman, kahit na ganoon, hindi natarante si Ye Fan. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapabuti ng purong dugo ay tiyak na hindi kasing laki ng pangkalahatang pagpapabuti ng kanyang pagkawatak-watak. Malinaw na alam ni Yinghe na sa labanang ito, maaaring patayin ng magkabilang panig ang isa para lang makita kung sino ang tatamaan. Sa makatuwid, sinasamantala ang bilis ng kalamangan ng White Tiger Bloodline, balak niyang mag-strike muna. Si Yinghe ay naging isang malabong asul na kidlat, kumikilos ng napakabilis sa hangin, napakabilis na hindi matukoy ng mata. Kasabay nito, sa pamamagitan ng paggalaw, isang malaking halaga ng kapangyarihan ng White Emperor ang natipon sa himpapawid sa lahat ng direksyon, na pinipiga ang 12-12 ng mga ball ang kidlat. Pagbuo ng Thunderbolt, kidlat. Biglang kumislap, at ang madilim na asul na mga Thunderball na nakapalibot kay Ye Fan ay naging 12-12 ng mga Thunderbolt ng purong kabagsikan. Tila hindi mabilang na mga asul na stun gun na ganap na susunugan at tatagos sa Ye Fan. Agad na inilagay ni Ye Fan ang 4 na nakatiklop na magaan na espada at mga kalasag sa paligid niya, at sabay na tinakpan ang kanyang katawan ng Dragon Blood Armor. Boom boom boom. Patuloy ang pagbomba ng kulog at kidlat, at ang mahinang asul na liwanag ay nakasisilaw. Sa ilang sandali, si Ye Fan ay tila nasa isang ganap na dehado. Ngunit si Ye Fan ay nasa high temperature furnace-like thunderlight, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kabagsikan ng White Tiger Bloodline ay pangunahing nakatuon sa pisikal na pinsala, kaya hindi mahirap para kay Ye Fan na ipagtanggol. Parang kidlat lang ang takbo ng lalaking ito. Upang patayin siya, kailangan niyang harangan ang kanyang posisyon. Tinatawag ang Dragon Scale Sword Wing, kumilos si Ye Fan ng napakabilis upang maalis ang saklaw ng Thunder Array. Sa asul na electric light, si Yinghe ay tumawa ng malakas, "Anak. Gusto mo pa bang tumakbo?" Hindi sila pinansin ni Ye Fan, tinanggal ang mga espada at kalasag na iyon, nagkalat ang mga lumilipad na espada at umakyat sa langit. Break ang Heaven Sword Rain. Burning Heaven Dragon King Spear. Ang mga lumilipad na espada ay nagpasiklab ng apoy ng dragon at mabilis na nahulog. Hindi mabilang na mga sibat ng Dragon King, sa pagbagsak, ang tunog ng pagbasag ng hangin ay patuloy na tumitindi. Nang makita ang eksenang ito, biglang sinabi ni Ji Yamong ng pamilya Shenlang, ginamit niya talaga ang sword intent para pagsamahin ang Red Gold Dragon King Spear. Umuulan ng bulalakaw at apoy ang langit, at nang mabigani ang mga santo, nagpakita rin si Yinghe ng kamanghamanghang lakas. Nakita kong parang dark blue na multo ang anyo ni Lisha. Sa makapal na ulan ng Dragon King Spears, ito ay talagang kumikislap at gumagalaw, at ito ba ay hindi siya natamon? Boy! Bahala na! Naramdaman ni Yinghe na ang layunin ng espada ay walang iba kundi iyon, at agad na binago ang kanyang diskarte. Tulad ng isang kometa, bumaril ito ng diretsyo sa langit, at biglang gumawa ng kilos na may hawak na kutsilyo kay Ye Fan. Lisha Ancient Demon Sword. Ang buong katawan ni Yinghe ay tila inilikas sa lahat ng asul na ilaw ng kuryente, at ang lahat ng kapangyarihan ay sumabog sa isang iglap, na naging isang higanteng talem. Ito ay tulad ng isang mahabang kutsilyo na malapit ng tumaas sa langit at hatiin si Ye Fan sa kalahati. Sa sandaling ilabas ang kutsilyong ito, nakakagulat na lahat ng mga santo sa Qinggai sa itaas ay pinagpapawisan. Ang lumalakas na kapangyarihan ng kaguluhan at ang kapangyarihan ng dugo ng puting tigre ay nanagna sa buong Qinggai building, at malapit na itong gumuho. Ang Sorcerer King at ilang iba pang mga banal na kaharian ay naglabas ng isang hadlang, at sa wakas ay pinatatag ang Qinggai Tower. Ngunit sa sandaling ito, si Ye Fan, na inatake ng hakbang na ito, ay may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ang gusto lang niya ay ang sandaling ito, basta't alam niya kung nasaan si Yinghe, walang ibang mahalaga. Ang itim na higanteng espada sa kanyang kamay na hindi makapaghintay ng mahabang panahon, ay sumambulat na may layuning espada, tulad ng madaling araw lang. Isang hitsura ng pang-aalipusta ang lumitaw sa mga mata ni Yinghe, paano siya matatamaan ng parehong pakulo. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang kinilig ang puso ni Yinghe. Dawn, Morning Glory. Inikot ni Ye Fan ang kanyang katawan at ibinaba ang kanyang espada, na parang pinutol ng mga Diyos ang kalahati ng langit, na nagpakalat ng kinang sa buong lupa. Ang liwanag ng espada, na tila kasing manipis ng mga pakpak ng sekeda, ay ang pinakahuling pagsiklab ng layunin ng espada pagkatapos makompress. Ang nakasisilaw na golden sword intent ay tila nagpalawak ng malaking folding fan sa hangin. Ito ay tulad ng isang napakagandang talon, na nakabitin ng patiwarik sa langit. Sa isang iglap, ang sinag ng liwanag mula sa Lisha Ancient Demon Sword ay direktang nilamon.
Ang katawan ni Yinghe ay walang oras na umalis, at nilamon ang layunin ng espada. Sa itaas ng Qinghai, ang mga santo ay tila nawalan ng kaluluwa, at sila ay nabighani. Noon lang nila napagtanto na sadyang isiniwalat ni Ye Fan ang kanyang mga kapintasan, sinamantala ang pagkakataon, at dinurog si Yinghe ng lubos na kapangyarihan. Nawala ang apoy, at ang katawan ni Yinghe ay umindayog sa hangin, na parang mga dekada na siya, may mga paso at bitik sa buong katawan. Alam ni Ye Fan na naubusan na siya ng langis, at ngayon lang niya naubos ang espada. Lahat upang labanan, ngunit hindi pa rin makatiis tulad ng isang positibong kabagsikan. Boy! Ngumisi si Yinghe, ang mga mata niyang maulap ay nagpakita ng kaginhawaan, wala ka talagang alam. Kumunot ang noo ni Ye Fan, iniisip na si Yinghe ay magsasabi ng ilang malupit na salita, sinong mag-aakala, ito ay isang salitang walang simula at walang katapusan. Ang susi ay kung bakit sa mga mata ng taong ito, may pakiramdam ng pagpapalaya. Gusto na ba niyang mamatay? Paano kaya yun? Bago pa ito maisip ni Ye Fan, ang katawan ni Yinghe ay naging fly ash, nawala sa hangin, at ang katawan ng banal na espiritu ay unti-unting nawala. Bagamat medyo kakaiba ang pakiramdam ni Ye Fan, hindi niya ito masyadong inisip, umiwas siya at diretsyong bumalik sa Qinghai Building. Ang mga mata ng mga santo na nakatingin sa kanya sa oras na ito ay matagal nang nawala ang kaunting hinala, at lahat sila ay humanga. Sa ganoong lakas, hindi ito labis na manalo ng 3 piraso ng pinagpalang lupain. Ang ilang mga nasasakupan ni Ye Xiaomen na si Yinghe ay lahat ay natakot at nabaliw sa oras na ito. Nang makitang talagang pinatay ang Sect Master, paano sila magkakaroon ng lakas ng loob na manatili sa eksena, at tatakas sila sa lahat ng direksyon. Ngunit hindi umimik si Ye Fan, at nagpalipad ng 12 lumilipad na espada, direktang pinugutan ang makapangyarihang mga labi na ito. Matapos ang lahat ng ito, sumulyap si Ye Fan kina Fei Ye at Qing Wu, na nanginginig. Ang dalawang babae ay labis na natakot na ang kanilang mga mukha ay namutla, at direktang lumuhad sa lupa, iyong kamahalan na Diyos na espada, iligtas ang iyong buhay. Iligtas ang iyong buhay. Bagamat alam ni Ye Fan na ang dalawang babae ay hindi makakagawa ng anumang malalaking alon, magiging mahirap na panatilihin sila. Aayusin na sana niya ito ng magkasama, ngunit pinigilan siya ng Sorcerer King. Kamahalan na Sword God, bagamat mali ang dalawang pantas ni Qing Yellow, kung sila ay mamatay, ang daan-daang lalaki at babae sa Qing Yellow ay maaaring hindi mabuhay ng matagal. Hayaang baguhin nila ang kanilang masasamang paraan at bumalik sa katarungan. Ipinapangako ko na hindi na sila muling magbibigay ng Divine Sword. Naghahanap ng gulo si Zhang, okay. Nakangiting sabi ni Phillips. Sumimangot si Ye Fan, nag-isip sandali, at sinabing, dahil nagsalita na ang Sorcerer King, isuko na natin ito sa ngayon. Ako, ang Sword Sect of Innocence, ay gagawin ang lahat para mapangalagaan ito. May gagawin pa kasi ako ngayon, kaya sige na. Hindi tumigil si Ye Fan, kinuha ang 4 na babae, at bumalik sa Sword God Kick. Hayaan ang mga babae na pumasok sa ring, ang bilis ni Ye Fan ay mas mabilis. Pagkatapos maghintay, agad na hinanap ni Ye Fan si Chu Yunyao at hiniling sa kanya na simulan ang teleportation sa lalong madaling panahon. Si Chu Yunyao ay nag-aaral ng isang bagay kay Dharma Kingdom nang siya ay nag-ambala ng isang lalaki. Bagamat medyo hindi siya masaya, alam din niyang may nangyari kaya hindi na siya nagsalita ng kalokohan, at mabilis na sinimulan ang operasyon. Hindi nagtagal, muling nagpakita si Ye Fan sa National Teacher's Mansion. Malapit na ang oras, at hindi ko alam kung kayang pigilan ito ng taong nagsisindi ng kandila. Kahit na sina Zhuguang at Wu Hui at iba pa ay maaaring magkatulad, ngunit ang agwat sa paglilinang ay masyadong malaki, hindi mahirap para kay Wu Hui at sa ilan sa kanyang mga nasasakupan na patayin si Ye Wangto at ang iba pa. Hindi man lang nag-abala si Ye Fan na lumabas ng pinto, pumailang lang sa langit, pagkatapos basagin ang bubong, pinalasap niya ang 12 pakpak ng espada sa hangin, at lumipad patungo sa hilaga. Nagkaroon ng malakas na ingay sa ibabaw ng imperial na lungsod, at maraming mga powerhouse ang nagpalit ng kulay ng sunod-sunod, pakiramdam na ang isang nakakatakot na pamimilit ay lumitaw sa isang iglap, pagkatapos ay mabilis na nawala, at walang bakas. Kabanata 2270 natural na hindi. 2270. Mahusay na ekspedisyon sa Hilaga, isang katamtamang laki ng lungsod. Pinamunuan ni Ye Wangto ang libu-libong tropa ng Zhenbei Army at dumaan sa pangunahing kalsada sa lungsod. Hindi tulad ng mabilis na pagmamarch sa bukid, ang hukbo ay karaniwang bumabagal pagdating sa lungsod. Maraming tao sa magkabilang panig ang sumalubong sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang Zhenbei Army ay nakikipaglaban sa mga barbaro sa loob ng maraming taon, at ito ay mas sikat pa rin sa mga tao. Ang truce na ito sa wilderness ay maaaring asahan na magtatagal ng mahabang panahon, kaya mas maraming sarhento ang maaaring bumalik. Napakasaya na umuwi sa orihinal, ngunit ngayon ang imperial na lungsod ay hindi mahuhulaan, ang mga undercurrent ay lumalakas, at ang bawat pamilya at angkan ay nagpapanik. Walang makapaghuhula kung ano ang mangyayari pagdating ng imperial na pagsusulit ng Holy Emperor, kaya medyo solemn na ang kapaligiran. Si Ji Soxon, na kasama niyang naglalakbay sa kotse, ay mukhang mas irritable.
Maya't maya ay dumungaw siya sa bintana ng sasakyan para makita ang asawa sa harap niya. Si Ye Hang, na nasa sasakyan din, ay puno ng luha at halakhak. Ina, hindi mo na kailangang manood, nandito si Elder Feng sa pagkakataong ito para sa negosyo ng panganay na kapatid, hindi para hanapin ang ama. Sa unahan, sina Ye Wangto at Feng Qinglan ay nakasakay sa mga hayop na magkatabi, pinangungunahan ang hukbo pasulong. Ano ang tawag dito? Hindi ba dapat dahil sa mga gawain ng iyong panganay na kapatid ay hindi mo dapat pakialam ang iyong ina? Hino-frame pa ng iba ang panganay mong kapatid. Hindi ko alam kung kumain na ba ako at nakatulog ng maayos nitong mga araw na ito. Alam ng mga taong ito kung paano siya nahuli, at hindi siya pumunta para malaman ang katotohanan, galit na galit siya sa akin. Sinabi ni Ji Soksan, at Bam Ulong, kung gayon si Elder Feng talaga. Sabi nila wala na ang mga tao dito, kaya bakit hindi sila umalis? Sinabi ni Ye Hang daw, hindi alam ni Kuya kung saan pupunta. Natatakot ako na isipin ni Elder Feng na maaaring sumalubong sa atin si Kuya. Gusto ba talaga niyang kunin si Fanner? Sumimangot si Jisoo at sinabing, hindi ba niya dapat samantalahin ang pagkakataong ito para sadyang maghayganti sa nangyari noon? Natahimik si Ye Hang, ina, saan mo naisip, paano naging ganoong klaseng tao si Elder Feng? At saka, tumawag si Lolo, at kailangang anyayahan ng angkan ang mga ninuno na bumalik upang protektahan ang nakatatandang kapatid na lalaki. Medyo naiinis pa rin si Ji Soksan, umiling-iling, yun ang sinabi ko, pero lagi akong hindi mapalagay, no way. Pupunta ako sa harap at makinig sa pinag-uusapan nila. May bakas din ng pagkabalisa si Ye Wangto sa kanyang mga kilay sa harap ng malaking hukbo. Alam niyang bukas ang isipan ni Feng Qinglan at akala niya ay wala ito, ngunit tiyak na magkakaroon ng opinyon si Ji Soksan, na nasa likuran. Qinglan, ayon sa ugali ng batang iyon, hindi siya pupunta sa atin sa oras na ito, may kanya-kanyang paraan. Kaya, sa palagay ko dapat kang bumalik muna, hindi na kailangang sumunod sa lahat ng paraan dito, sabi ni Ye Huang. Walang pakialam na sinabi ni Feng Qinglan, at least tatawagan kanya, di ba? Isang tawag lang sa telepono. Hiniling sa akin ng angkan na hanapin siya at ipasa ang balita sa kanya, at hindi ko na kailangan. Hindi komportable, iisa lang ang angkan namin ngayon at walang kinalaman sa iba. Yung mga bagay na yun, wala na akong pakialam, bakit kailangan mong pakialaman ka bilang lalaki, sabi ni Feng Qinglan. Mapait na ngumiti si Ye Wangto. Siya ang pumili noon, kaya natural na hindi niya masyadong inisip iyon, ang nasa likod lang ng kotse. Hindi ka ba natatakot kay Ji Soksan? Ganon ba siya kalakas? Hindi makapaniwala si Feng Qinglan. Tinanong. Natigilan ang ekspresyon ni Ye Wangto, at pinilit niyang ngumiti, natural na hindi. Sa sandaling ito, ang boses ni Ji Soksan ay nagmula sa likuran. Guru, ano ang sinasabi mo? Bakit hindi umaalis si Elder Feng? Hindi ba't sinabi niyang wala na si Fanner? Agad na tumigas ang mukha ni Ye Wangto, at tumalikod siya at ngumiti, Madam, walang masabi. Talaga. Sinabi kaagad ni Ji Soksan, naiinip ako sa kotse, pupunta rin ako sa iyong lugar, hangar, para magdala ng kabayo para sa aking ina. Ah! Biglang natarante si Ye Wangto, tumingin kay Feng Qinglan sa tabi niya, at nakitang nakatingin sa kanya ang babae ng may kaina-hinalang tingin. Nagmamadaling tumawa si Ye Wangto at sinabing, ang aking asawa, siya ay napaka-aktibo. Hehe. Alam mo, ito ay mula pa noong bata pa ako. Habang siya nagsasalita, may biglang ingay sa labas ng lungsod sa unahan, parang bagay ang nakakatakot na dagandong ng halimaw. Kumunat ang noo ni Feng Qinglan at tumingin sa langit sa unahan. Hayaan ang hukbo na bumuo ng isang porma sayon. May isang malakas na kalaban. Napagtanto din ni Ye Wangto na may mali sa oras na ito, ang kanyang mukha ay agad na bumalik sa isang seryosong tingin, at siya ay sumigaw, ang buong hukbo ay bumubuo ng isang porma sayon. Protektahan ang mga tao. Ang Zhenbei Army ay nagsasanay mahusay ka at nakipaglaban sa buong taon. Ngayong may mali, napakabilis din ng tugon. Di nagtagal, itinaas ang mga kalasag, at ang mga porma sayon ng labanan ay naitayo sa maayos na mga posisyon sa mga lansangan at mga bubong ng lungsod. Bagamat karamihan sa mga sarhento ay nasa yugto pa lamang ng pagbuo ng mga tabletas at pagbuo ng mga espirito, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay mabisang mapapabuti sa pamamagitan ng pagbuo. Nagkaroon ng kaguluhan sa lungsod, at bago pa handa ang lahat ng mga sarhento, isang itim na ulap ng ulan ang lumutang sa kalangitan. Sususu, ang mga patak ng ulan ay bumagsak mula sa langit tulad ng hindi mabilang na darts. Ang pagluluksa ay umalangaw sa lahat ng dako sa lungsod. Tila isang maliit na patak ng ulan, na may malakas na kapangyarihang tumagos. Ang mga ordinaryong tao, at maging ang ilang mga monghe na may mababang kultibasyon, ay hindi makalaban dito. Ang bahay ay natagos ng husto, gumuho, at ang lungsod ay nawasak sa isang iglap. Ang ilang mga tao ay nagligtas lamang ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pagtatago sa likod ng pagbuo ng Zhenbei Army at paggamit ng True Yuan Shield. Sa sandaling naramdaman ni Feng Qinglan ang aura ng tunay na diwa, nanlamig ang kanyang magandang mukha, ito ang mga sugo mula sa Huaximen. Ano? Ang some iris sa ating Hufu.
Bumaba ang ekspresyon ni Ye Wangto, gaano kalakas loob na kumilos si Hua Zuman ng ganito sa sikat ng araw. Napagtanto niya na ang kaguluhan sa Dasheng ay lampas sa kanyang naunang imahinasyon. Giggle, Queen of Dragon Blood, nagkita tayong muli. Ang mapait na ulan na may mahabang tirintas, na natatakpan ng tubig, ay nakatayo sa hangin. Sa tabi niya, naroon din sina Jing Feng, Kang Lei, at Bai Dayan. Sa ilang sandali, ang pamimilit ng 4 na Heavenly Emperors ay nagpahirap sa libu-libong sundalo ng Northern Army. Ang mga tagapagtanggol sa lungsod ay lalong nataranta at hindi alam kung ano ang gagawin. Ang pinakamataas na antas ng cultivation sa buong lungsod ay ang City Lord, na kayang pigilan ang napakalakas na kaaway. Nais kong arestuhin ang ilang tao mula sa marquee ng Zhenbei. Dahil narito rin ang reyna ng dugo ng dragon, maganda iyon. Ang matipunong si Bai Dayan ay ngumisi at natamba, sinipas si Feng Qinglan. Lumipad si Feng Qinglan upang salubungin siya, at ang chi ng dugo ng baliw na dragon ay direktang pumutok, at ang kanyang mahabang buhok ay naging gintong pula. Isang kamao ng dragon ang itinapon, at ang puting kuryente ay sapilitang inalag pabalik sa himpapawid. Ye Wangto, alisin ang mga tao. Haharangan ko ito dito. Si Ye Wangto, nakakalabas lang ng sibat, ay natigilan. Ngumisi si Jing Feng at sinabing, Queen of Dragon Blood, masyado kang minamaliit ng aming 4 na sugo, na Emperor of Heaven din, bakit gusto mong lumaban sa 4 sa isa? Ang magagandang mga mata ni Feng Qinglan na may isang pares ng gintong apoy ay lalong pumutok. Ang apoy ng liwanag, ang kanyang mga braso ay nanginginig, at ang kanyang buong katawan ay tinina ng isang layer ng golden red dragon blood armor. Only with my dragon blood. Buong-buong tugon ng babae. Ang 4 na sugo ng hangin, ulan, kulog at kidlat ay agad na nagalit at nahulog sa kanilang mga tainga, na walang alinlangan na isang pangungutya sa kanilang pagiging madugong magulo at mababa. Okay, kung gayon ngayon, uubusin namin ang iyong huling patak ng dugo. Biglang ibinaba ni Jing Feng ang kanyang mga kamay, at isang dosenang lumilipad na talam ng bagyo ang bumaril patungo kay Feng Qinglan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.